Si Tepa ay isang ulilang walang-wala na nawala ng lahat matapos pinatay ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, nang bigyan siya ng kanyang bilyonaryong lolo ng mana, nagkaroon siya ng labis na yaman, kaya ginamit niya ito para akitin ang isang palaban na babae. Nagsisimula ang kwento sa pagkatapos ni Tepa ng kendo practice at habang nag-aalmusal kasama ang kanyang mga magulang nang magbalita ang TV na isa pang mayaman ang inatake noong nakaraang gabi. Nang mapanood ito, tinanong siya ng kanyang tatay kung ano ang gagawin niya kung masangkot siya sa ganoong insidente, ngunit sinabi ni Tepa na hindi ito mangyayari dahil hindi nila target ang mga walang-wala tulad nila. Habang patuloy siyang kumakain, bigla niyang naalala na mahuhuli na siya sa klase. Kaya nagpaalam siya sa kanyang mga magulang at umalis, hindi niya alam na yun na pala ang huling pagkakataon na makikita niya silang buhay. Ilang buwan matapos silang mamatay, si Tepa, na sinabihang namatay sila sa isang malagim na aksidente, ay bumisita sa puntod ng kanyang mga magulang upang magbigay pugay at sabihin sa kanila na aampunin siya ng kanyang bilyonaryong lolo. Habang nandoon siya, nakita niya ang isang marangyang kalisya na sakay ang isang napakaganda at mayamang kontrabida na nagngangalang Charlotte, na hinahabol sa kalsada ng isang grupo ng mga masasamang loob na nakasakay sa isang jeep at nalilito siya kung tutulungan ba niya ito. Habang nauubos ang oras, bigla niyang naalala ang balita tungkol sa pag-atake sa mga mayayamang tao at agad siyang sumakay sa kanyang bisikleta patungo sa kalsada upang habulin ang mga salot. Nang maabyute niya sila, agad siyang sinugod, ngunit iniwan ni Tepa ang kanyang bisikleta at tumalon sa jeep ng mga ito. Dahil dito, sinubukan nilang pigilin siya. Ngunit agad binangga ng nagmamaneho ng karuwahe ni Charlotte at nang batihing katulong nitong si Alfred ang jeep ng mga ito at tumalon sa loob nito upang labanan ang mga salot. Di nagtagal, biglang nasira ang mga gulong ng karuwahe at lumihis, dahilan upang kapit ng mahigpit si Charlotte para hindi mahulog. Sa kabutihang palad, nang malapit na siyang mawala ng kapit, tumalon si Tepa sa karuwahe at hinawakan siya. Pagkatapos ay sinusubukang hilahin siya pabalik sa karuwahe. Ngunit ito'y bumangga sa mga harang sa gilid at nahulog, na nagtulak sa kanilang dalawa sa kagubatan sa ibaba. Maya-maya, nagising si Tepa, nagtataka kung paano sila nakaligtas sa pagkahulog. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang malambot na dibdib ni Charlotte sa ilalim ng kanyang kamay at hinaplos ang mga ito hanggang sa magising siya. Matapos magpakilala, inakusahan niya si Tepa na hinawakan ang kanyang dibdib habang siya ay natutulog. Ngunit nagulantang si Tepa at sinabing aksidente lang yun, na pinaniwalaan naman niya. Kinuha ni Tepa ang kanyang bisikleta at inihatid si Charlotte pabalik sa kalsada, kung saan hinalikan niya ang pisngi nito bilang pasasalamat. Naruroon at bumalik kay Alfred, na naghatid sa kanya pauwi. Nang gabing yun, dumating si Tepa sa bahay ng kanyang lolo, na mukhang marumi at gasgasan. Sa lobby, hinaranggan siya ng mga gwardya sa pagpasok, ngunit nang sabihin ni Tepa sa kanila na inimbitahan siya ng kanyang lolo, pinigilan siya at tumawag sila ng pulis, iniisip na isa lang siyang pulubi na nagsasabi ng kung ano-ano. Sa kabutihang palad, bago pa nila siya tuluyang paalisan, dumating ang lolo ni Tepa, si Yixen, at inutusan sila na payagan siyang dumaan, sinasabing isa siyang mahalagang bisita niya. Nang makapag-ayos na siya, nalaman ni Tepa kay Yixen na pinatay pala ang kanyang mga magulang. At sumusumpa na ipaghihiganti sila. Ngunit sinabi ni Yixen sa kanya na ang paghihiganti ay lalo lang magpapalala ng sitwasyon. Dahil dito, nagalit si Tepa at tinanong si Yixen kung bakit kalmado siya sa pagpaslang sa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Yixen sa kanya na dahil may pamilya pa siyang natitira, napilitang manahimik si Tepa. Napansin ni Yixen ang maduming damit nito at tinanong kung bakit mukha siyang besurero. Nang ipaliwanag ni Tepa na dahil may niligtas siya sa daan, tumawa si Yixen. Ipinagmamalaki ang kanyang apo, at sinabi sa kanya na isuot pa rin ang damit bilang sagisag ng karangalan. Pagkatapos nito, dinala niya si Tepa sa kanyang lihim na silong. Handaan, at ipinakilala siya sa lahat ng kanyang mayayamang kaibigan bilang kahalili ng kanyang kumpanyang $1 billion, ang Arma Group, na ikinagulat ni Tepa. Pagkatapos nito, nagkomento siya sa kanyang maruming itsura sa lahat, at tinanong si Tepa kung sino ang nailigtas niya. Sinabi ni Tepa na ito ay isang babae na nagngangalang Charlotte, at lalong ipinagmalaki ni Yixen, dahil isa siyang tunay na prinsesa. Matapos ang anunsyo, pinasuot ni Yixen si Tepa ng mas magandang damit at ibinalik siya sa kanyang opisina upang mag-usap. Doon, binulyawan ni Tepa si Yixen sa biglaang pagpapangalan sa kanya bilang kahalili gayong ang gusto lang niya ay paghihiganti.
Pagkarinig nito, pinakalma ni Yixen si Tepa at sinabi sa kanya na ang anunsyo ay isa lamang patibong upang ilabas ang mga pumatay sa kanyang ina, ang dati niyang kahalili, dahil sigurado siyang susubukan din nilang patahimikin si Tepa. Habang naiintindihan ni Tepa ang paliwanag, hinikayat ni Yixen si Tepa na maging mapagmatsyag sa mga lalapit sa kanya simula ngayon at bumuo ng mga alyansa sa mga pamilyang katulad nila ng Pananaw, dahil kakailanganin niya sila sa mga darating na araw. Sa pagkasabi nito, bumalik si Tepa sa pagtitipon at agad siyang pinanumpaan ng mga halikpuwet na gustong mapasama sa kanyang pabor. Nang sandaling yun, ang kanyang personal na tagapagbantay, si Vincent. Ipinakilala siya sa isa sa kanyang mga anak na babae, si Moria. Sa kasamaang palad, pagkatapos salubungin si Tepa sa kanyang bagong buhay bilang isang aristokrata, iniwan siya ni Vincent sa harap ng mga manlalamon nang makita niya si Yixen sa malapit. Maya-maya, tumakas si Tepa patungo sa isang tahimik na silid at inasikaso ng kanyang personal na katulong, si Yu, na naghain sa kanya ng inumin. Habang nagpapasalamat siya rito, bigla niyang napansin ang isang babaeng nag-ensayo ng espada sa labas ng kanyang bintana at agad siyang nabighani sa mga galaw nito, dahil isa rin siyang kendo practitioner. Habang patuloy ito sa pag-ensayo, dinampot niya ang kanyang espadang pang-ensayo at nagmadaling lumabas upang makipaglaban sa siya. Doon, pinupuri niya ang pambihira nitong kasanayan, ngunit si Sylvia, ang babae, ay napagkamalan siyang isang basegulero at inatake siya. Natural, binunot ni Tepa ang kanyang espada at ipinagtanggol ang sarili laban sa kanyang mga atake, ngunit habang nagsisimula ng mangibabaw si Sylvia, dumating sina Yixen at Vincent, ipinakilala si Sylvia bilang panganay na anak ni Vincent, at sinabi sa kanila na magpapakasal sila balang araw, na ikinagulat ni Tepa. Nang gabing yun, nakatulog si Tepa habang nakasandal kay Yu habang minamaneho sila ni Yixen patungo sa kanilang bagong tahanan. Habang nasa daan, inamin ni Yixen na pinagsisisihan niya ang biglaang pagtatangka na hubugin ang buhay niya ayon sa kaugnayan niya kay Tepa, upang umayon sa kanyang sariling kagustuhan. Mga plano, ngunit sinabi ni Yu sa kanya na ang mga taong tulad niya at ni Tepa ay minsan walang pagpipilian kundi piliin ang kanilang landas sa anumang kapaligiran na kanilang kinabibilangan, at nagpa siya si Yixen na pakinggan ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga desisyon ni Tepa. Maya-maya, pagdating nila sa mansyon, bumaba si Tepa mula sa kotse at umatras sa gulat sa kung gaano kalaki ang bago niyang tahanan. Pagkaalis ni Yixen, pinapasok siya ni Yu, at huminto ang kanyang isip nang makita niya ang hukbo ng mga katulong na naghihintay na maglingkod sa kanya. Nang hindi nagtatagal, ipinapakilala siya ni Yu sa kanilang lahat. Pagkatapos ay dinala niya ito sa kanyang bagong silid, na mas malaki kaysa sa karamihan ng mga sala ninyo, at hinihimok siyang tawagan siya tuwing kailangan niya. Pagkatapos, umalis siya, at bumagsak si Tepa sa kama, habang inaalala ang mga magulong pagpupulong nila ni Charlotte at Sylvia, lalo na ang away nila ni Sylvia. Di nagtagal, dinalhan siya ni Yu ng tsaa, ngunit nang paalis na siya, tinawag siya pabalik ni Tepa at tinanong kung ang kasal nilang pinlano ni Sylvia ay normal lang ba para sa mayayamang tao. Nang sabihin ni Yu na hindi siya sigurado, nag-aalala siya dahil hindi niya sapat na kilala si Sylvia para pakasanlan. Dahil dito, tinanong ni Yu kung gaano ba talaga kahalaga na malaman. Makilala ng malalim ang isang tao bago sila pakasalan. Bilang tugon, sinabi ni Tepa sa kanya na hindi lang ito mahalaga, kundi nadama rin niya ang isang tiyak na kalungkutan sa puso nito nang nagkrus ang kanilang mga espada. Habang abala siya sa pagdadaldal, napansin niya ang pagkalito sa mukha ni Yu, kaya tumahimik siya at tinanong ito kung maaari niyang tanggihan ang nakatakdang kasal. Sa sandaling sinabi ni Yu sa kanya na maaari nga, ngumiti si Tepa at nagpa siya na tingnan kung ano ang susunod na mangyayari. Kinabukasan, inihanda siya ng kanyang hukbong katulong para sa bago niyang paaralan at pinasakay siya sa limo ng kanyang lolo kasama si Yu bilang kanyang kaparehang estudyante. Habang papunta, napansin ni Yu na kinakabahan si Tepa at sinubukan niya itong aliwin, ngunit hindi ito gumana. Matapos ang sandaling katahimikan, nakita ni Tepa ang isang power bike na humaharurot palampes sa kanilang limo. Kinwentuhan niya si Yu tungkol sa kanyang glory days bilang isang Mad Max wannabe, at tinanong kung pwede ba siyang magbisikleta. Sabi ni Yu na hindi pwede dahil mataas ang peligro ng pagkahulog, kaya upang malutas ito, hinimok siya ni Tepa na kausapin ang ilang tech guy ni Yixen upang tulungan siyang magdisenyo ng bisikleta na hindi matutamba, at nangako siya na gagawin yun mamaya. Ilang sandali pagkaraan,
Pagdating nila sa eskwelahan, biglang nagtipon sa paligid niya ang maliit na grupo ng mga mausisang estudyante. Nalito, tinanong niya si Yu kung bakit. Nakatitig sila sa kanya, at sinasabi niya na dahil lang sa nabigla silang makita ang isang aroma na tulad niya ng personal. Dahil dito, sobrang kinabahan si Tepa habang ang kaba niya ay labis na lumalala at tumakbo papalayo sa takot para makahinga. Ilang minuto ang lumipas, huminto siya para magpahinga sa magarang kantina ng paaralan at hinangaan ang pagiging malikhain nito. Palabas na sana siya, nang bigla siyang mabangga sa presidente ng social club, si Seika, at tumama ang noo niya sa sahig. Ilang segundo ang lumipas, bumangon si Seika, napansin ang malaking bukol sa noo ni Tepa, at pinagalitan siya, nang hindi man lang napapansin na ang ating binata. Nang kultura ay abala sa pagbibilang ng mga guhit sa kanyang malambot na kasuotang panloob. Di nagtagal, ang dalawang kasama niya ay sumama rin sa kanya para sawayin si Tepa, ngunit sa halip na ipagtanggol ang sarili, pinagmasdan din niya ang mga disenyo sa kanilang kasuotang panloob. Maya-maya, pinatayo siya ni Seika, pagkatapos ay sinuri ang kanyang kamiseta at jacket, pinuri ang ilan sa kanyang napiling damit, at pinayuhan siyang laging tandaan na ang panlabas na anyo ay napakahalaga sa kanilang paaralan. Habang binubuksan niya ang kamisete ni Tepa upang suriin ang sinturon nito, biglang pinayuhan siya ng kanyang mga kasama na huwag masyadong lumapit kay Tepa, dahil baka isa siyang bagong pasok, at napagtanto ni Seika na sila. Baka tama, matapos siyang bitawan, tinanong niya kung freshman ito, ngunit nang sabihin ni Tepa na isa siyang transfer student, kumalma siya, humingi ng paumanhin sa kanyang kapalpakan kanina, at umalis kasama ang kanyang mga alipores. Pagkalipas ng ilang segundo, dumating si Yu, na nakahinga ng maluwag nang makita na rin siya, at ipinakita sa kanya ang paligid ng eskwelahan. Pagkatapos ng tour, pumasok si Tepa sa bago niyang klase, nagpakilala, at nagbuntong hininga habang hinahangaan siya ng kanyang guro at mga kaklase dahil lamang isa siyang arima. Pagkatapos ng homeroom, nilapitan ni Neza, isang masiglang talunan, si Tepa at sinubukang magpakilala, ngunit bago pa siya makilala ni Tepa. Isang grupo ng iba pang mga estudyante ang dumating agad, itinulak si Neza palayo, at desperadong sinubukang makilala ang pinakamalaking nepo baby sa kanilang paaralan. Habang nangyayari ito, si Charlotte, na nag-aaral din sa parehong paaralan, ay dumaan sa klase ni Tepa at ngumiti nang makita si Tepa sa gitna ng mga nagpapakumbaba. Para mas maging masaya, sumiksik siya sa likod ng lalaki, tinakpan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay, at sinabing hulaan kung sino siya. Sa una, naguguluhan si Tepa, pero nang idiin ni Charlotte ang kanyang mga kilig na pillows sa likod niya, kaagad niyang nakilala ang pakiramdam at naisip na siya iyon. Pagkatapos, bumalik siya sa harapan niya, muling nakasama siya, at pinasalamatan siya sa pagliligtas nito sa kanyang buhay noon. Nang subukan ni Tepa na magpakumbaba, ang masayahing prinsesa ay lumukso sa kanya, dahilan para mawalan siya ng balanse at aksidenteng mapadagan siya sa kanya sa ibabaw ng mesa, habang mapanganib na magkalapit ang kanilang mga katawan. Sa halos parehong oras, pumasok si Sylvia sa kanyang klase upang magbigay galang sa kanya bilang kanyang fiancé. Ngunit, nang makita niya ang mapanganib na posisyon ni Tepa at Charlotte, labis siyang nadismaya at tumakbo palayo, iniwan si Tepa na tulala. Kalaunan, nalaman ni Seika mula sa kanyang mga alagad na ang lalaking siya. Nasalubong kanina ay isa palang orma. Galit, sinunggaban niya ang isa sa kanyang mga babae at marahas itong inuga. Dahil pinagsisisihan niyang naging mabait siya rito, na agad niyang kinilala bilang isang spoiled brat. Sa kabutihang palad, bago pa niya saktan ang iba pang babae, kumalma siya at nangako siyang ipapakita kay Tepa kung sino ang boss, para hindi nito isipin na kaya niyang gawin ang anumang gusto niya dahil lang isa siyang orma. Samantala, nakitang nakikipag-usap si Tepa kay Charlotte sa isang panlabas na kafe nang bigla niyang makita si Sylvia na naglalakad patungo sa fencing hall para sa kanyang pagsasanay. Habang nakatingin siya rito, tinanong ni Charlotte kung gaano niya kakilala si Sylvia. At sinabi niya rito na si Sylvia ang kanyang kasintahan. Pagkatapos nito, sinabi ni Tepa kay Charlotte kung gaano kasama ang naramdaman niya matapos silang makita pareho sa posisyong yun kanina. Narinig ito, hinayla siya ni Charlotte at pinilit siyang sumama sa fencing hall kasama niya, upang makipagbati siya kay Sylvia. Pagdating doon, nakita ni Tepa si Sylvia na nagsasparing at agad napansin ang ilang issue sa kanyang porma. Pagkatapos ay sinabi niya kay Charlotte na marahil ay dahil nalulungkot si Sylvia,
kaya tinawagan ni Charlotte si Sylvia at hinamon siyang labanan si Tepa, at pumayag si Sylvia. Sa halos parehong oras, nalaman ni Sika na malapit nang makipag-duel si Tepa. Sylvia sa isang laban sa eskrima, kaya't agad siyang nagmamadaling pumunta sa fencing hall kasama ang kanyang mga alalay upang panuurin si Tepa na matalo. Pagpasimula ng laban, tinamaan ni Sylvia si Tepa, at napanalunan ang laban. Bagamat ikinatuwa ito ng mga naiinggit tulad ni Sika na makitang matalo siya, hinikayat ni Sylvia si Tepa na labanan siya gamit ang kanyang natural na estilo, ang kendo. Sa sandaling yun, si Yu, na nakabalita rin tungkol sa labanan, ay dumating sa bulwagan kasama ang training sword ni Tepa at ibinigay ito sa kanya. Hindi nagtagal, inalis ni Sylvia ang kanyang helmet. Tulad ng ginawa ni Tepa, bumalik siya sa mini arena, at sinabi kay Tepa na ang unang makatama ay siyang panalo. Ang duelo na sinang-ayunan ni Tepa. Matapos ang mas maraming biruan mula sa magkabilang panig, nagsimula ang labanan, at sabay na sumugod ang dalawa sa isa't isa. Sa gulat ng lahat, sabay silang nakatama ng malinis na atake, na nagtapos sa laro bilang tabla. Gayunpaman, sa halip na tanggapin ang resulta, inamin ni Tepa ang pagkatalo para lang gamaan ang pakiramdam ni Sylvia, at inalok ang kanyang kamay bilang tanda ng pagkakaibigan, umaasang mas makikilala pa siya bago niya ito tanggihan. Habang tinatanggap ni Sylvia ang kanyang pakikipagkamay, galit na galit si Sika dahil hindi napahiya si Tepa at umalis, nagrereklamo. Sa mismong sandaling yon, nakipagtalo si Charlotte kay Tepa, para mahawakan niya ang kendo sword nito, ngunit sa kaguluhan, natisod ang dalawa, at siya ay napabagsak sa ibabaw ni Tepa, sa isang nakakahiya ngunit aksidenteng paglapit. Nang halatang magalit si Sylvia sa kanila, si Charlotte, na walang nakitang masama sa kanilang posisyon, ay tila naglaro sa ibabaw ni Tepa sa paraan na nagdulot ng malaking kagalakan kay Tepa. Sa kanilang daan pauwi, tinanong ka ni Tepa kung bakit siya sinasabihan ni Sylvia at Charlotte na sumali sa social club, at sinabi mo sa kanya na dahil doon nagtitipon ang mga pinakamagagaling na estudyante ng kanilang paaralan. Hindi nagulat, tinanong ka ni Tepa kung plano mo ring sumali, ngunit sinabi mo sa kanya na hindi kwalipikado dahil hindi siya galing sa isang mayaman na pamilya tulad niya. Kinabukasan sa eskwelahan, dinala ni Charlotte at Sylvia si Tepa upang tingnan ang gusali ng social club. Habang namamangha si Tepa sa kung gaano kalaki ang gusali, dinala siya ng mga babae sa dining hall, upang maging pamilyar siya sa kanilang pamamaraan. Doon, lumapit ang isang babae sa kanila, binati sina Sylvia at Charlotte, at hiniling na ipakilala ang bago nilang kaibigan. Nang sabihin ni Charlotte sa babae na sinusubukan nilang hikayatin si Tepa na sumali sa club, agad na sumugod sina Sika at ang kanyang mga alagad, na nakarinig sa kanila, at iginiit na malaman kung bakit naroon sina Tepa, ang tinik sa kanilang lalamunan, at si Sylvia, isang bisitang Agosto. Nainsulto sa kanilang mga mapanuksong pananalita, hinamon sila ni Sylvia na sabihin ang tunay na nasa kanilang isip, at inakusahan siya ni Sika ng pagiging malandi kay Tepa dahil lang isa siyang arima. Sa kabutihang palad, mas mature si Sylvia kaysa sa tatlong hanggal na may mababang katalinuhan, ngunit habang pinatigil niya ang mga insulto ni Sika, hindi siya pinansin ni Sika, bumaling kay Tepa, at sinabi rito na huwag nitong isipin na magiging madali ang pagpasok sa kanyang club. Dahil siya ang presidente, ginamit ni Sika ang kanyang kapangyarihan, na sinasabing may karapatan siyang panatilihin ang mga tradisyon ng club. Pagkatapos, sinimulan niyang atakihin ang dating buhay ni Tepa bilang anak ng may-ari ng tindahan ng pansit. Bago namatay ang kanyang mga magulang. Dito, nagbago si Tepa at sinubukang itama ang kanyang mga panang walang pakundangan. Ngunit si Sika ay ganap na nagbago ang tindig at sinimulang akusahan siya ng pagtaas ng boses kapag may nagsasabi sa kanya ng totoo. Bilang parusa sa pagtaas ng kanyang boses sa kanya, sinabihan siya ni Sika na matutunan ang tamang asal na kailangan niya upang maging isang huwarang aristokrata. Iniimbitahan siya sa isang party na gaganapin ng club sa susunod na linggo, at nangangakong kikilalanin ang kanyang kahilingan na sumali sa club kung maipakita niya ang sapat na asal pagsapit ng panahong yon, na sinang-ayunan naman ni Tepa. Di nagtagal pagkatapos ng sagutan nila ni Sika, agad na sinimula ni Tepa ang pag-aaral kung paano maglubog ng tsaa at maglakad tulad ng isang aristokrata, kasama sina Yu at Charlotte bilang kanyang mga guro, ngunit tulad ng inaasahan, palagi siyang bigo. Kinabukasan, nagsasanay si Tepa ng ballroom dancing kasama si Charlotte. Habang ginagawa ito, lumapit siya ng husto kay Charlotte at nakaramdam ng kakaibang pagkabalisa,
hindi man lang niya namalayan na pinagmamasdan ni Sika ang bawat galaw niya. Nang gabing yun, inihinan siya ni Yu ng kape sa kanyang silid, habang nagtatrabaho siya sa kanyang mesa at tinanong kung bakit hindi siya makatulog. Nang ipaliwanag ni Tepa na ito ay dahil marami pa siyang gagawin, bigla niyang naalala kung paano siya ihainan ng kape ng kanyang ina noon. Kapag masyado siyang abala para matulog, at sinasabi kay Yu na ipinapaalala niya sa kanya ang babae. Nang marinig ito, napasinghap si Yu sa gulat, ngunit nagsimulang magdadakdak si Tepa tungkol sa hindi niya alam kung bakit niya pinipili pang maging tagapagmana ni Yiksen, o kung bakit siya pumapasok pa sa kakaibang eskwelahan. Upang linawin ang kanyang isip, sinabi ni Yu sa kanya na naruroon siya upang maghanap muna ng mga kakampi, ngunit nang sabihin ni Tepa sa kanya na hindi siya mahilig makisalamuha sa tao, tiniyak niya rito na siya, si Sylvia, at si Charlotte ay mga kakampi na niya, dahil higit pa sa magiging masaya silang pagsilbihan ang tagapagmana ng makapangyarihang Arama Conglomerate. Dahil dito, tinanong ni Tepa si Yu kung ang pagiging personal niyang katulong ay talagang isang bagay na naikagalit, at sinabi niya rito na natutuwa siyang panuorin ang Main Tian, ang kanyang personal na tagapagligtas, na hinuhubog upang maging bagong boss mature. Kinabukasan, muling nagsasanay si Tepa ng pagsasayaw kasama si Charlotte at muling lumalapit ng husto rito, habang yumuyuko siya upang itago ang kanyang pisikal na reaksyon mula sa kanyang Sika, na nakikinig sa kanila, lumayo ng inis, at nalaman mula sa dalawang estudyante sa pasilyo na siya ay tinitingnan bilang isang kontrabida, selosa kay Tepa. Kalaunan, sumama sina Sylvia at Yu kay Charlotte at lumipat sa pagsasanay sa pag-inom ng tsaa. Matapos muling mab-aigo si Tepa, iminungkahi ni Sylvia na sila paglalaban para maibsan ang pagkadismaya. Ngunit bago nila yun magawa, bigla na lamang nakakita si Yu ng isang maikling paraan para matulungan si Tepa na mabilis na matutunan ang kanyang pagsasanay sa etiquette. Sinabi niya kay Tepa na isama ang elegansya na natutunan niya sa martial arts sa etiquette na sinusubukan niyang matutunan ngayon, at nagpa siya si Tepa na subukan ito. Makalipas ang ilang araw, nagbihis si Tepa, dumating sa social club kasama sina Charlotte at Sylvia para sa party, pinakinggan ang talumpati ni Sika na parang sa isang masamang mangkukulam sa pasukan, at naglakad papasok ng gusali, iniiwan si Yu sa labas. Ilang sandali pagkatapos, binigay ni Sika ang kanyang pambungad na talumpati bilang presidente ng club. At habang sinisimula ng orkestra ng paaralan ang piging sa isang pagtatanghal. Sa oras ng pagtatanghal ng musika, sumasayaw si Tepa kay Charlotte, lubos siyang pinahanga ng kanyang kaaya-ayang mainit na personalidad at mga eleganteng bagong hakbang. Pagkatapos ng piging, tinawag ni Sika si Tepa at ang dalawa pa, kinikilala ang pagpapabuti sa kanyang kagandahang asal sa loob ng maikling panahon, at sinabi sa kanya na kailangan niyang mag-organisa ng isang piging sa loob ng 2 linggo upang lubusang kumbinsihin siya na handa na siyang maging miyembro ng social club. Ilang araw pagkatapos ng piging, nakipagkita si Tepa kina Sylvia at Charlotte, na nagtanong sa kanya kung nakapagpasya na ba siya sa tema ng kanyang piging, at sinabi niya sa kanila na wala siyang ideya kung paano magdaos ng isa, pangunahin dahil hindi pa siya kailanman nakadalaw na sa party ng isang mayaman dati. Nang marinig ito, nalito si Sylvia at tinanong siya kung anong klaseng party ang nakasanayan niyang daluhan, pero sinabi ni Tepa sa kanila na madalas siyang dumedalo sa Pasko at mga kaarawan para sa mga brokies. Bago pa magpatuloy ang kanilang usapan, napansin ni Tepa na wala si Sika nitong mga nakaraang araw, kaya binago niya ang usapan upang maiwasang sabihin sa mga nepo babies ang tungkol sa kanyang broke days, at sa halip ay inakusahan si Sika ng pagpapabeya sa kanyang mga tungkulin bilang presidente ng club, sa mismong harapan nito. Para ipagtanggol ang kanilang makapangyarihang reyna, tinawag ng dalawang nakakainis na hanggal si Tepa na baboy, na lubos na tumama sa kanya. At ipinapaliwanag na si Sika ay ang tanging anak na babae ng presidente ng isang malaking korporasyon. Hindi lang yun, sinabi rin nila sa kanya na siya ang pinakabatang designer at modelo para sa sikat na tatak na Sign Rose, na kinikilala pala ni Tepa. Nagulat nang malaman kung gaano pala kaimportante si Sika, binuhusan ni Tepa ng papuri si Sika dahil hindi ito nagyayabang, sa kabila ng kanyang kahalagahan. Gayunpaman, nang akusahan niya ito na gumagawa ng malaking gulo sa lahat ng bagay, ang mismong demonyo, si Sika, ang nagpakita sa pasukan at kinumpronte si Tepa dahil sa pagchichismis tungkol sa kanya. Sa likod niya, pagkatapos nyon, tinawagan niya ang natalo kanina, si Neza, para paalalahanan na aasa siya sa tulong nito kinabukasan,
at agad namang nagsimulang kumilos ng kakaiba si Neza na tila labis na humahanga. Sa isang pagkakataon, nainis si Sika sa nakakainis na pagpapakita ng kilos ng taong yon, kaya hinawakan niya ito sa damit at itinulak, dahilan para sila ni Tepa ay kapwa sumalpok. Matapos maglabas ng inis, tumayo si Neza at sinabi sa lahat na siya ang pinili nito para lumahok sa presentasyon ng bagong koleksyon ni Sinro sa isang marangyang hotel. Nang marinig ito, nainis muli si Sika at sinampal ang kawawang lalaki na nakasandal sa pader. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang sinabi nito, sinabi sa lahat na magkakaroon ng interview pagkatapos ng presentasyon para marinig ang tungkol sa buhay niya sa eskwelahan mula sa isa niyang kaibigan sa eskwelahan, at pinili niya ang hanggal para sagutin ang kanilang mga tanong na parang isang mabuting bata. Nang gabing yon, habang pauwi sila, tinanong ka ni Tepa kung alam niya kung bakit labis siyang kinamumuhian ni Sika bilang isang arima. Bagaman sinabi ni Yu na hindi niya alam, pinayuhan niya si Tepa na tanungin direkta ang lolo nito, kaya agad na sinabi ni Tepa sa driver na dalhin sila sa bahay ni Ishan para marinig ang sasabihin nito. Ilang sandali pa, pagdating nila sa bahay ni Ishan, dinala niya si Tepa sa kanyang opisina at tinanong siya tungkol sa paaralan at ang kanyang relasyon kay Sylvia. Bilang tugon, sinabi ni Tepa sa kanya na ginagawa niya ang kanyang makakaya sa paaralan, ngunit tungkol sa kanyang relasyon kay Sylvia, kasalukuyan pa rin niyang nakikilala ito bilang kaibigan na siyahan sa kanyang sagot, hinihimok siya ni Isha na ipaliwanag kung bakit siya naroroon sa oras na yun, at agad namang nagtanong si Tepa. Kinabukasan sa paaralan, nakita ni Yu si Tepa na nakaupo mag-isa sa klase at iniabot sa kanya ang isang selyadong liham. Matapos itong kolektahin, abala si Tepa sa pagpaplano kung paano niya ito ibibigay kay Sika, nang biglang dumating si Neza na mukhang may sakit, na may malaking sipon na nakalawit sa kanyang ilong. Nalilito, sinusubukang alamin ni Yu at Tepa kung ano ang nangyayari sa kanya, ngunit patuloy ang lalaki sa pagpapaikot-ikot at pagkilos ng kanyang masiglang katawan hanggang sa bumulalas siya ng malamig na bahing na nagdulot ng kilabot sa kanilang gulugad. Makalipas ang ilang oras, pagkatapos ng klase, nagising si Neza mula sa kanyang upuan at ipinagpatuloy ang kanyang kakaiba, at masiglang kabaliwan sa paligid ni Tepa, hanggang sa tuluyan siyang bumagsak dahil sa lagnat. Nang makita ito, inihiga ni Tepa ang may sakit sa kama ng infirmary upang makapagpahinga at nagmadali sa hotel kung saan gaganapin ang panayam. Pagdating doon, sumama siya sa karamihan at nasaksihan ang presentasyon ni Sika para sa kanilang mga bagong produkto. Matapos ang presentasyon, dinala siya ni Sika sa silid palitan ng damit ng kababaihan, kung saan halos malula si Tepa sa dami ng mga naglalakad na hugis melon na plush at halos mawala ng ulirat nang sabihin niya kay Sika ang nangyari kay Neza. Dahil literal na wala ng oras para gumawa ng anumang pagbabago, hinayaan ni Sika na maging kapartner niya sa interview si Tepa at mabilis na nagmadali upang tapusin ang huling bahagi ng kanyang palabas. Pagkatapos niyan, nagpalit siya ng damit at dinala si Tepa sa lugar ng kaganapan. Doon, nakipagpalitan siya ng magagandang salita sa host at sa fotograpo, at pinilit ang kawawang Tepa, na nakatayo lang doon at mukhang tanga, na kumuha ng cover photo kasama siya. Pagkatapos niyon, magsisimula ang panayam, at ang host ay itinutuon ang karamihan ng kanyang mga tanong kay Tepa, na patuloy na lumulutang at nagkukunwaring walang alam hanggang sa apakan ni Sika ang kanyang binti para matauhan siya o sagutin ang ilan sa mga tanong para sa kanya. Matapos ang ilang paulit-ulit na pagtatanong tungkol sa papel ni Sika sa social club, hiniling ng host kay Tepa na sabihin sa mga manunood ang impresyon na iniwan ni Sika sa sauna. Sinabi ni Tepa sa lahat ang totoo, na si Sika ay isang pabigla-biglang palaalam na madalas lumalabis. Gayunpaman, matapos maapakan ang kanyang binti ng maraming beses ng babae, binago niya ang salaysay. Nang kanyang tugon at sinabi sa host na si Sika ay talagang isang taong sobrang kumpiyansa na nasa tamang landas siya at sinisigurong kasama niya ang lahat. Habang patuloy niya itong pinupuri, labis na humanga si Sika sa mga papuri ni Tepa kaya nakalimutan niya ang kanilang alitan at ngumiti kay Tepa, na parang isang dalagang in love. Di nagtagal, natapos ang panayam, at inilabas ni Sika si Tepa para maghapunan, para magpahinga bago umuwi. Habang kumakain sila, sinabi ni Tepa sa kanya na naiintindihan na niya kung bakit niya labis na kinamumuhian ang pamilya Arima. Tila, ang lolo ni Ishan at Sika, dati matatalik na kasosyo sa negosyo hanggang ang lolo ni Sika ay nagkaroon ng relasyon sa dating asawa ni Ishan dahil pinapabayaan ito ni Ishan, na sa huli ay nagtulak kay Ishan na putulin ang lahat ng ugnayan sa negosyo sa kumpanya ni Sika nang malaman niya ito.
Nang marinig ito, tinanong ni Sika si Tepa kung bakit nito sinasabi sa kanya ang parehong kwento na ilang libong beses na niyang narinig, at sinabi ni Tepa na ito ay dahil nalaman niya kamakailan na ginawa ng kanyang lolo na imposible para kay Sika na ibenta ang kanyang mga produkto sa mga department store nito, dahil lang sa may galit pa rin ito sa pamilya niya. Dahil dito, labis na naapektuhan si Sika, na nagdulot ng masamang reputasyon sa kumpanya ng kanyang ama, bagamat tapat. Kasunod nito, nagsimula siyang mangako na ilantad ang kamangmangan ni Ishan sa buong mundo, ngunit inabot ni Tepa sa kanya ang liham at hinikayat siyang buksan ito. Pagkabasa nito, napagtanto niya na sa isang paraan ay nakumbinsi ni Tepa ang kanyang lolo, na inaangkin niyang nagbago, na gawin siyang namamahala sa mga tindahan noong nakaraang araw, lahat ay para lang patawarin sila ni Sika sa kanilang mga pagkakamali. Dahil humanga sa kanyang kapanahunan, agad na nagbago ang kalooban ni Sika, at tinanggap niya ang bagong mga tuntunin at kondisyon ni Tepa, na tuluyang nagwakas sa kanilang away. Kinabukasan, habang papunta sila sa eskwelahan, pinupuri ni Yu si Tepa sa pagresolba sa usapin kay Sika noong nakaraang araw, ngunit sinabi ni Tepa sa kanya na wala naman siyang gaanong ginawa dahil ang kanyang lolo ang gumawa ng karamihan sa trabaho. Matapos sabihin ang lahat ng iyon, sumunod ang maikling katahimikan, at nahihiyang sinubukan ni Yu na aliwin si Tepa. Nang makarating sila sa paaralan, agad na lumapit si Neza kay Tepa na may kagalakan, pinapasalamatan siya sa pagtulong sa kanya sa interview kay Sika at tinatanong kung may plano siya para sa nalalapit na holiday. Nang kumpirmahin ni Tepa kay Yu na wala siyang plano, sinundan siya ni Neza sa kanyang upuan at nakiusap na hayaan siyang makabayad sa tulong. Nang marinig ito, hinimok siya ni Tepa na huwag masyadong mag-alala tungkol sa tulong, ngunit nang lumapit ng sobra si Neza sa kanyang mukha. Kahit bantaan pa siyang halikan, ang kawawang si Tepa ay sumuko at tinanggap ang tulong. Natuwa sa balita, sinabi ni Neza kay Tepa na tutulungan niya itong planuhin ang party na gusto ni Sika na gawin niya, at agad namang tinanggap ni Tepa ang tulong. Kasunod nito, bumulong si Neza sa tainga ni Tepa, pinayuhan silang tumawag ng ilang mananayaw na pang-aliw para sa matatanda upang mas maging masaya ang mga bagay-bagay. Bagamat tumanggi si Tepa sa una, nang marinig niya ang masasamang bagay na balak gawin ni Neza sa mga kawawang babae, agad siyang pumayag sa isang party na may mga mananayaw na pang-aliw para sa matatanda. Sa kabutihang palad, bago pa man maisakatuparan ng dalawang dinwit ang kanilang plano, dumating si Charlotte, na ikinagulat. Silang dalawa, at tinanong si Tepa kung mayroon siyang plano para sa darating na bakasyon. Bilang tugon, hinikayat siya ni Tepa na tanungin muna si Sylvia. Halos agad-agad, nagmamadaling pumunta si Charlotte sa gusali ng social club at tinanong si Sylvia, na nagre-relax lang, kung pwede niyang hiramin si Tepa para sa bakasyon. Naguguluhan, tinanong siya ni Sylvia kung bakit sa kanya siya humihingi ng permiso, at sinabi ni Charlotte na fiancé niya siya. Nang marinig ito, natarante si Sylvia at sinabi kay Charlotte na hindi pa siya pumapayag sa alok ng kasal o wala pa silang anumang pag-unlad ni Tepa. Pinaniwalaan siya, nagpasya si Charlotte na ilabas si Tepa, ngunit hinikayat niya. Niya itago ito kay Alfred, at sumang-ayon si Sylvia. Nang gabing yun, habang umiinom ng tsaa sina Sylvia, Vincent, at ang kanyang maliit na kapatid na si Maria, napansin ni Vincent ang katahimikan sa mesa at tinanong si Sylvia kung bakit hindi niya pinag-uusapan si Tepa. Nang marinig ito, sinubukan ni Sylvia na itanggi na pinag-uusapan niya ito. Ngunit nang gayahin ni Maria kung paano siya tuwang-tuwa dito gabi-gabi, labis siyang nagalit at sinabi kay Vincent na magkaibigan lang sila. Lumipat sa ibang usapan, pinag-usapan ni Vincent ang kanilang sariling bansa, ang Flemish, at sinabi kay Sylvia, na nag-aalala na baka hindi na siya makabalik kung siya pakasal kay Tepa, na ayos lang nakalimutan niya ang kanilang bayan kung yun ang makapagpapasaya sa kanya. Sa puntong yun, sinabi ni Sylvia na hindi siya maganda ang pakiramdam at umalis sa mesa upang makarating sa kanyang silid. Samantala, si Charlotte ay nasa kanyang silid, nakasuot ng lubos na manipis na damit, habang desperado niyang sinusubukang kumbinsihin si Alfred na hindi siya nakikipag-date kay Tepa. Gaya ng inaasahan, hindi naniwala si Alfred sa kanya, ngunit habang patuloy si Charlotte sa pagsubok na kumbinsihin siya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sylvia. Sinagot ito, at bumati. Sa simula, walang sinabi si Sylvia, ngunit matapos ang matinding paghimok mula kay Charlotte. Siya ay sinabihan lang siya na batiin si Tepa para sa kanya at ibinaba ang telepono, nagtataka kung bakit pa nga ba siya tumawag sa simula.
Pagkaraan ng ilang araw, nakipagkita si Tepa sa payat at balingkinitang si Charlotte para sa kanilang date at nakipagbiruan sa kanya ng ilang segundo bago sumakay sa pribadong jet ng kanyang ama upang lumipad patungong Osaka hapon ding iyon. Pagdating nila doon, agad siyang tumakbo sa isang ordinaryong bangkita na may magandang tanawin ng dagat at sariwang simoy ng hangin. Di nagtagal, sinabi niya kay Tepa kung gaano siya kasaya na sa wakas ay makapag-isa, nang walang Alfred o ang kanyang mga bodyguard na patuloy na nagbabantay sa kanya, at si Tepa, na nangangakong tratuhin siya na parang ordinaryong babae para sa araw na yon, hindi isang prinsesa, nagtatanong kung ayos lang na walang mga bantay. Bilang tugon, sinabi ni Charlotte na alam niyang poprotektahan siya nito, tulad ng ginawa nito noon, kung may mangyari sa kanya, at naisip ni Tepa na tama siya. Sa sumunod na ilang oras, binisita ng dalawa ang mall, ang aquarium, at isang petting zoo at sinubukan pa ang ilang takoyaki, na gustong-gusto ni Charlotte dahil ito ang una niyang pagkain nito. Nang gabing yun, umupo ang dalawa sa isang random na bangko sa labas, kung saan tinanong ni Charlotte si Tepa kung ang kanyang personal na chef ay gumagawa sa kanya ng takoyaki. Nang sabihin ni Tepa sa kanya na dating nagluluto ang nanay niya para sa kanya, labis na pinuri ni Charlotte ang nanay niya at ninais niyang matikman ang luto nito balang araw. Habang sinasabi ni Tepa sa kanya na ang luto nito ang pinakamahusay, biglang nakita ni Charlotte ang Ferris wheel sa malayo at pinilit si Tepa na sumakay kasama niya. Maya-maya, habang sakay sila ng gulong, sinabi ni Charlotte kay Tepa na nakikita niya ito bilang isang kahanga-hangang tao dahil batid niyang talagang mahal nito ang kanyang ina mula sa paraan ng pakikipag-usap nito tungkol sa kanya. Nang marinig ito, medyo naging emosyonal si Tepa at sinabi sa kanya na talagang mahal niya ang kanyang ina. Nalito, tinanong ni Charlotte kung bakit minahal, ang sinabi niya, at sinabi niya na ito ay dahil namatay siya kasama ang kanyang ama hindi pa nagtatagal, na siyang paliwanag kung bakit inampun siya ni Ishan. Matapos ang maikling katahimikan, lumapit si Charlotte sa kawawang binata at binalaan siyang huwag nang sabihin pang mahal niya ang kanyang mga magulang, dahil anuman ang mangyari, nananatili sila sa kanyang puso. Kasunod nito, dahan-daang lumapit sina Charlotte at Tepa. Ngunit sa kasamaang palad, habang sila ay malapit ng magkaroon ng pinakaunang matalik na ugnayan sa gulong, nagkasipon si Charlotte, sinisi ito sa paparating na taglamig, at tinanong si Tepa kung pakakasalan niya talaga si Sylvia. Nang sabihin ni Tepa na hindi pa rin niya alam, tiniyak ni Charlotte sa kanya na si Sylvia ay isang mabait na bata, pagkatapos ay nagkwento sa kanya ng kaunti tungkol sa kanilang nakaraan bilang magkaibigan. Isang araw, nakita ni Munting Charlotte ang matigas ang ulo na si Munting Sylvia na may sinusulat sa semento, at sinaway siya dahil sa pagsuway sa kanilang mga nakatatanda, nang hindi niya man lang nalalaman na nawala na pala ito ng ina sa isang aksidente sa sasakyan kanina. Nang araw ding yun, nakatanggap si Vincent ng sulat mula sa mayordomo ni Munting Sylvia, na pinasasadyang ipinadala niya para sa Diyos. Matapos basahin ang nilalaman nito, napahagulgol si Vincent, dahil lumalabas na ipinangako pala ni Sylvia na magiging mabait siya kung ibabalik ng Diyos ang kanyang ina, kaya siya pala ay may sinusulat sa semento sa labas. Di nagtagal, dumating si Munting Sylvia. Pagkapasok, nakita ang kanyang ama na umiiyak, at niyakap ito para patigilin sa pag-iyak, nang hindi niya nalalaman na nakita ni Charlotte ang lahat. Nang marinig ang lahat, naintindihan ni Tepa kung gaano kalungkot, emosyonal, at puno ng paghihigpit ang buhay ng isang mayaman, at ipinahayag ang kanyang damdamin kay Charlotte. Maya-maya, nang bumaba sila sa gulong, biglang nagkaroon si Tepa ng ideya para sa kanyang party upang libangin ang lahat, at pinasalamatan si Charlotte sa pagtulong sa kanya na maisakatuparan ito. Pagkatapos nyon, kumapit si Charlotte sa likod niya at hiniling na mangako siyang hindi siya kailanman malilimutan. Naguluhan, tinanong ni Tepa kung bakit bigla siyang nagiging kakaiba, ngunit si Charlotte mabilis na nakabawi at nagpapatawa. Sa mga susunod na araw, naglibot si Tepa sa kanyang paaralan, sinasabi at iniimbitahan sina Charlotte, Sylvia, Sika, at maging si Nezo sa kanyang kakaibang handaan. Sa isang araw, pinagtipon-tipon niya silang lahat sa isang mataong istasyon upang maglakbay patungo sa kanayunan para sa handaan. Pagdating sa istasyon, kinabahan sina Sylvia at Charlotte sa kaguluhan, dahil ang mga aristokrata tulad nila ay hindi pa talaga nakakasakay sa mga pampublikong tren dati. Gayunpaman, bago pa sila mapahiya, mabilis na dumating si Tepa na may megaphone, sinasalubong sila sa kanyang kakaibang handaan,
at sinisiguro sa kanila na magbabakasyon sila ng tipikal para sa mga ordinaryong tao, isang magdamag. Manatili sa isang hot spring resort. Nang marinig ito, tinanong siya ni Sylvia kung bakit niya piniling gawing hot spring ang bakasyunan, dahil para sa kanya ay medyo hindi ito sapat para sa isang salo-salo. Ngunit gumawa si Tepa ng isang peking dahilan at sinabi sa kanila na gusto niyang gumawa ng isang bagay na kakaiba. Nasiyahan sa kanyang tugon, binitiwan na ni Sylvia ang issue, ngunit hindi nagtagal, muling natarante sila ni Charlotte nang makita nila ang napakaraming taong pumapasok sa istasyon na may mga prepaid na ticket. Isinasaalang-alang ang kanilang pinagmulan, natural lang na sila ay mabigla sa ganoong mga sistema, ngunit upang ipakita sa kanila kung paano ito gumagana, madali lang dumaan si Seki sa ticket booth, kaya sila ay napanganga. Ilang sandali pagkatapos, silang lahat, sumakay sa susunod na tren papunta sa probinsya at ginugol ang buong oras sa pagtalakay ng kanilang buhay bilang mga aristokrata. Makalipas ang ilang oras, pagdating nila sa hot springs, ipinakita ng host ang mga lalaki at babae sa kanilang magkakahiwalay na silid. Ngunit tumanggi si Yu na sumama sa mga babae dahil pakiramdam niya ay hindi siya nabibilang. Nang makita ito, sinabi ni Tepa sa kanya na subukang makisama sa mga babae, ngunit nang ipaliwanag ni Yu ang dahilan ng kanyang kaba, tiniyak niya sa kanya na maayos lang na maging komportable siya sa paligid nila, at pumayag siya. Hindi nagtagal, sumama si Tepa kina Neza at dalawa pang lalaki sa kanilang shared room para sa isang lihim na pagpupulong upang talakayin ang Operation Pipang Tom. Pagkatapos ng pagbati, tinanong siya ng isa sa mga lalaki kung ito ay legal para sa kanila na manmanan ng mga babae habang naliligo, ngunit tiniyak ni Tepa sa kanila na ito ay legal, dahil ipinagpapatuloy lamang nila ang pamana ng kanilang pumanaw na senior. Dahil dito, ang mga duwag na walang gulugad ay pinaalalahanan si Tepa na maaaring magkaroon ng malaking problema kung mahuli o i-report sila, dahil silang lahat ay mula sa kilalang pamilya. Ngunit kahit ganoon pa man, tiniyak ni Tepa sa kanila na ang kanyang swerte at determinasyon na makasilay sa mga dilag ay palaging magtatagumpay. Sa paniniwala sa kanya, nagsimulang magpakita ng sabik si Neza at ang dalawa pa habang nakikiusap kay Tepa na ibahagi ang kanyang swerte at pamamaraan sa kanila. At pumayag si Tepa, lahat ay para lang gawing swerteng may mga berde ang isip silang lahat. Nang gabing yon, dumalaw ang mga babae, silid palitan at nagpalit ng damit para sa pagtingin ng mga ginoong may pinag-aralan. Habang ginagawa nila ito, kinabahan si Yu, dahil pakiramdam niya ay mali ang ipamalas ang kanyang dibdib. Ngunit si Charlotte, natuwang-tuwa namang ipagmalaki ang kanyang likas na malalaking dibdib, tiniyak sa kanya na ayos lang ang ginagawa niya. Hindi nagtagal pagkatapos nilang magpalit, nagtungo ang mga dalaga sa hot spring at agad na nagsimulang maghugas at magkwentuhan tungkol sa mga pangkaraniwang bagay ng mga babae. Sa gitna ng kanilang usapan, napansin ni Porsica na siya lamang ang tanging mandirigmang maliit ang dibdib sa isang hukbo ng napakalalaking dibdib at labis na naging balisa at naiinggit. Sa halos parehong oras, ang mga manyok sa kabilang bahagi ng paliguan ginugol ang kanilang unang ilang minuto doon, nag-iisip tungkol sa mga masamang bagay na tiyak na ginagawa ng mga babae sa kanilang dako. Kapag natapos na sila, sinisikap nilang makinig sa mga tunog mula sa mga pader na naghihiwalay sa dalawang panig at bigla nilang narinig ang mga kakaibang, masaya, at malalambot na tunog mula sa kabilang panig, halos parang nagtatampisaw ang mga babae sa isa't isa. Sa huli, isa sa kanila ang nagpasya na hindi na niyo kayang tiisin ang torture, kaya inalis niya ang tuwalya niya, idinikit ang sarili sa kahoy na pader na may nakalabas na ari, at aksidenteng inikat ang pader sa kabilang panig. Sa sandaling makita siya ng mga babae, pinagpalo siya nila hanggang sa magdilim ang kanyang mga mata at ibinalik ang kahoy na pader sa tamang posisyon. Matapos makitang nasa masaganang kondisyon ang kawawang lalaki ay nasa Tepa, Neza, at ang huling kasama ay binigyan pugay ang kanyang sakripisyo at nangakong magpapatuloy nang wala siya. Ilang sandali pagkatapos, habang nagrereklamo ang mga babae tungkol sa hindi likas na napakalaking hamog doon, si Tepa at ang mga lalaki ay yumuko at dahan-daang gumapang na nakasuot lang ng tuwalya papunta sa paliguan ng mga babae. Gayunpaman, habang papalapit sila sa paliguan, ang matabang hanggal sa kanila ay nahulog sa isang patibong sa sahig. Iniiwan sina Tepa at Neza upang tapusin ang trabaho. Matapos ipagluksa ang pagkawala ng kanilang pangalawang mandirigma, lumingon si Tepa upang palakasin ang loob ni Neza na maging matagumpay. Ngunit sa kanyang pagkagulat, agad niyang natanto na si Neza nahulog na rin sa isang patibong sa sahig.
Buong bigat ng kalooban, buong tapang na nagpatuloy si Tepa, dala ang mga pag-asa at pangarap ng kanyang mga kasamahang bumagsak. Sa kasamaang palad para sa kanya, bago pa niya marating ang lupang pangako, aksidente siyang nakatapak sa pindutan ng patibong at siya'y tumalsik ng ilang talampakan pataas sa himpapawid. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang mga babae sa gilid ng kanilang mga paliguan upang magmasid ng mga bituin, ngunit bigla, sumisid si Tepa sa kanilang paliguan at tinapos ang misyon. Matapos ang isang malaking kaguluhan, tinipon ng mga babae ang lahat ng lalaki sa isang lugar, pinaposisyon silang lumuhod sa kanilang harapan, at pinagsabihan silang lahat dahil sa kanilang labis na karumihan at kawalang ayos. Sakto nang parusahan sila ni Seika, sinabi ni na Charlotte at Yu na huwag itong masyadong seryosohin, kaya nagpasya siyang magdaos ng ping-pong match sa pagitan ni na Tepa at Sylvia, na sinasabing kung mananalo si Tepa, palalampasin niya ang kanilang mga pagkakamali. Matapos ang ilang kwentuhan, nagsimula ang laro, ngunit naglaro ng marumi si Tepa. Tinawag itong table tennis ng mga karaniwang tao at hinimok si Sylvia na subukan ding maglaro ng marumi kung kaya niya. Nang marinig ito, ipinakita ni Sylvia ang kanyang kaakit-akit na presensya, na nagpabago ng damdamin ni Tepa, at gumanti rin ito ng katulad na paraan. Pagkatapos ng ping-pong match, gumawa sila ng iba pang nakakatuwang bagay at nagpakasaya sila sa loob ng ang natitirang bahagi ng gabi. Bandang hating gabi, nanatiling gising ang mga babae, nagkukwentuhan tungkol sa kung ano-anong bagay. Gayunpaman, habang ginagawa nila ito, tinanong ni Charlotte si Seika kung ano ang tingin niya sa party ni Tepa. Bagamat sinabi niya kay Seika na hindi niya talaga matatawag itong party, umamin siya na naglibang siya at nangakong aaprubahan ang kahilingan nito na sumali sa social club sa susunod na linggo. Nang marinig ito, tinukso siya ng isa sa mga babae dahil hindi na siya kasing saplada at masungit tulad ng dati, at sinabi ni Charlotte na ito ay dahil binabago na ni Tepa ang buhay nilang lahat. Nang marinig ito, sumang-ayon ng iba na binago ni Tepa ang kanilang nabubuhay sa iba't ibang paraan at napagpasyahan nilang gusto nila siya. Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, tinanong ni Charlotte si Sylvia kung pakakasalan pa rin niya si Tepa, ngunit sinabi ni Sylvia na dahan-dahan pa rin sila sa ngayon. Dito, sinabi ni Charlotte sa iba na malapit nang umibig si Tepa sa isang mapalad na babae, ngunit sa halip na mailang sa pag-iisip nito, sabay-sabay silang sumang-ayon na huwag maging masama ang loob o mainggit sa babaeng kalaunan ay mamahalin niya, upang hindi mabagabag ang kawawang yun. Ilang araw pagkaraan, dalawang may pagkatanga mula sa Arma Mechanics, na inupahan ni Yu kanina. Pumunta sa bahay ni Tepa dala ang isang bagong bisikleta na ginagarantiyahan nilang hindi kailanman matutamba. Nang tanungin ni Tepa kung paano nila nagawang mapanatili ang balanse, sinabi nila sa kanya na nagdagdag sila ng 4 na binti na may mapangahas na porma sa harap at likurang gulong para mapanatili itong nakatayo. Gayunpaman, sa halip na purihin sila, lubos na nasuklam si Tepa sa kanilang mga piniling disenyo at pinaalis sila. Ilang sandali pagkatapos, nakarating si Tepa sa paaralan at nakipagbiruan kay Charlotte sa pasilyo, nang hindi man lang namamalaya na ang selosong si Sylvia ay nasa likod lamang ng kanto, nakikinig sa kanilang usapan at ginagawa ang lahat para tuparin ang pangako niya at ng ibang mga babae na ginawa nila noong isang gabi. Habang tahimik siyang lumalayo, biglang sumugod si Alfred sa eskwelahan, kinakabahan ang kanyang pakiramdam, at tinawag si Tepa na isang mapaminsalang insekto dahil ninakaw daw nito si Charlotte mula sa kanya. Narinig ito, sinabi ni Charlotte kay Alfred na gusto niya si Tepa, at hindi ang kabaligtaran, at ang mga salitang ito ay halos ikamatay na sa sama ng loob ni Alfred. Galit at seloso sa narinig, nakiusap siya kay Charlotte na bawiin ang kanyang mga salita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, ngunit nang hindi ito pumayag, nawalan siya ng kontrol sa sarili at tumakbo ng diretso kay Tepa upang sugurin ito. Takot para sa kanyang buhay, hinawakan ni Tepa si Charlotte at tumakbo ng ilang minuto hanggang sa mapagod si Alfred. Saka sila patuloy na tumakbo hanggang makarating sila sa hardin, kung saan hindi sila makikita ni Alfred. Pagkabawi ng kanilang hininga, sinabi ni Charlotte kay Tepa na napilayan siya ng bukong-bukong mula sa pagtakbo, at agad siyang binuhat ni Tepa na parang isang prinsipe at humingi ng tawad sa pagiging padaskol sa kanya. Kahit tiniyak ni Charlotte sa kanya na hindi niya ito kasalanan lahat, sinabi niya sa kanya na dalhin siya para kumain sa Arima Hills, isa sa mga 5-star hotel ng kanyang lolo, para makabawi sa kanya, at ipinangako ni Tepa na gagawin yun. Ilang sandali pa, habang nasa infirmary sina Tepa at Charlotte at nilulunasan ang pilay,
Sila, kasama ang buong paaralan, ay nakakita ng maraming talulot ng rosas na nahuhulog mula sa langit, at mabilis na nagmamadaling lumabas upang siyasatin kung ano ang nangyayari. Doon, nakita nila ang isang blimp na lumulutang sa kalangitan at napanganga sa pagkamangha. Hindi nagtagal, isang lalaking blonde na nagngangalang Hartman, na isa ring mayamang mamumuhunan at negosyante mula sa bansa ni Charlotte, ang Hazel Ring, ay lumabas mula sa blimp na may parachute sa likod niya at ligtas na lumapag sa balkonahe kung nasaan sina Charlotte at Tepa. Kasunod ng kanyang dramatikong paglapag, nilapitan niya si Charlotte, hinalikan ang kanyang kamay, at ipinakilala siya kay Tepa, na tila kilala niya bilang kanyang kasintahan, na ikinagulat ni Tepa. Nang gabing yun, pinasalamatan ni Hartman si Seika, Tepa, at Sylvia sa pagpapasyal sa kanya sa kanilang eskwelahan. Pagkatapos ay hinalikan niya ang mga kamay ni Charlotte at umalis para sa kanyang pulong kay Ishan. Pagkatapos, sinita ni Sylvia si Charlotte dahil hindi nito sinabi sa kanila na nakatakda na pala siyang ikasal. Ngunit si Charlotte, na tila nalulungkot sa lahat ng ito, ay nakiusap na huwag na muna siyang tanungin tungkol doon. Matapos umalis si Sylvia, pinagaan ni Tepa ang kalooban ni Charlotte sa pangakong ihahanda niya ang paborito nitong pagkain para sa kanilang date sa Arima Hills, at mahigpit siyang niyakap ni Charlotte, sinisigurado na hihintayin niya ang tawag nito. Nang gabing yun, pagkatapos maligo, palihim na nakinig si Sylvia sa kanyang ama sa opisina nito habang ito ay nagbubante ng galit sa isang tao. Sa telepono tungkol sa isang nakakabahalang bagong pag-unlad pampulitika sa pagitan ng kanyang sariling bansa, ang Firmish, at ang sariling bansa ni Charlotte, ang Hazel Ring, na nagbabahagi ng hangganan at nagpasya siyang imbestigahan. Kinabukasan sa paaralan, tinawag niya si Charlotte sa gusali ng social club at tinanong kung alam nito na may kasalukuyang nagtatayo ng lihim na pasilidad ng sandatang nuklear sa hangganan ng kanilang mga bansa. Nalilito, tiniyak ni Charlotte kay Sylvia na wala siyang alam o ang kanyang ama tungkol dito, at napagpasyahan ni Sylvia na isang ikatlong bansa, na hindi pa nila alam, ang dapat na gumagawa nito, upang sirain lamang ang relasyon sa pagitan ng mga bansa. Habang patuloy siyang nagpapaliwanag, bigla niyang narinig ang isang tao sa likod ng pinto sa pasukan, nakikinig sa kanila, at tinawag sila. Nang mapagtanto niyang nahuli siya, lumabas si Seiko, umamin na narinig niya ang lahat, at nangakong hindi kailanman magsasabi sa kahit sino. Pagkatapos, sinabi niya kay Sylvia na sinabi ng lolo niya na may masamang mangyayari sa Arima Hills mamaya sa gabing yun. Ngunit nang tanungin siya ni Sylvia kung ano yun, sinabi niyang hindi talaga niya alam. Maya-maya, nakatanggap si Charlotte ng text mula kay Tepa na nakikiusap sa kanya na pumunta sa Arima Hills sa gabing yun, ani ay may sasabihin siya rito, at agad niya itong pinaniwalaan, nang hindi man lang namamalayang siya'y binabantayan. Pagsapit ng gabi, binibisita ni Tepa ang Arima Hills at nakita kasama ang resepsyonista na nagpapareserba para sa kanyang susunod na date kay Charlotte nang biglang dumaan si Hartman at ang kanyang kalihim na may pulang buhok, si Josephine, at tawagin ang kanyang pansin. Sa pagkakita sa kanila, iniwan ni Tepa ang kanyang telepono sa mesa ng resepsyonista at lumapit sa kanila para magpalitan ng magagandang salita. Matapos ang ilang palitan ng biro, nagtungo sila sa opisina ni Yixon, at bumalik si Tepa sa resepsyonista para magpatuloy sa pakikipag-usap. Sa halos parehong oras na yon, nakatanggap si Charlotte ng text mula kay Tepa para makipagkita sa kanya sa suite sa loob ng isang oras. Ngunit habang siya ay nagagalak, sumama si Yixon kay Hartman at sa kanyang opisina para sa kanilang pulong at naghintay kay Vincent, ang kanilang huling panauhin, upang sumama sa kanila bilang kinatawan ng Firmish. Nang dumating si Vincent, sinimula ni Hartman ang pagtalakay sa isang kolaborasyon sa pagitan ng Firmish, Hazel Ring, at ng Arima Group upang magtayo ng isang bagong resort sa hangganan ng Hazel Ring at Firmish. Narinig ito. Iniulat ni Vincent na kamakailan lamang niya nalaman na may isang ikatlong bansa na sangkot sa kanilang kolaborasyon at nagpaplanong sirain ang kanilang relasyon mula sa simula. Dahil sa pagtataka, tinanong ni Yixon kung alam niya kung aling bansa, ngunit sinabi ni Vincent na wala nang iba pang sinabi sa kanya ang lalaki kundi yun. Sa kabila nito, ginugol ng tatlo ang mga sumunod na minuto sa pagpapalitan ng ideya. Ang proseso ng pag-iisip ng kalaban, ngunit kalaunan, sumang-ayon silang lahat na ang kanilang plano ay tila napakatanga para maging totoo. Gayunpaman, ipinapaalala ni Yixon kay Hartman, na siyang pinakabata sa kanila, na huwag kailanman magpabeya dahil sa dakilang kapangyarihan ay may kaakibat na malaking responsibilidad.
Sa pagpapatuloy, tinalakay ng tatlo ang mga panganib na idududlot ng pinakahuling pag-unlad na ito, kabilang ang malawakang takot at hindi na mababawing pinsala sa reputasyon ng Arima Group. Gayun din, dahil sa bilis ng pagkakalat ng social media sa lumalaking pag-unlad na ito, alam ni Yixen na kailangan nila ng solusyon dito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, habang sila'y nag-iisip ng isa, nalaman ni Sylvia na si Vincent ay nasa Arima Hills. Dumating doon si Charlotte sakay ng taxi, at si Sika ay nagkataong namimili ng damit, na parabang naghahanda siya para sa isang salo-salo. Tungkol naman kay Tepa, nasa mansyon pa rin siya, nagsasanay ng kendo, nang bigla siyang makatanggap ng mensahe mula kay Charlotte, na nasa suite na, naghihintay sa kanya. Tinawagan niya ito pabalik, ngunit habang sasagutin na sana ni kawawang Charlotte, nawala ng kuryente sa buong hotel, at agad namang nakatanggap si Tepa ng misteryosong mensahe mula sa mga walang hiya na pumatay sa kanyang mga magulang, nagbabantang susunod na rin sila sa kanyang kasintahan, na nag-iwan kay Tepa na gulat na gulat. Ilang sandali matapos ang blackout, tahimik na pinahinto ng mga tiktik mula sa lihim na ahensya sa likod ng pag-atake ang seguridad ng gusali at pumasok dito tulad ng mga ninja. Sa loob ng ilang segundo, sumugod sila sa silid ni Yixen at ginawa siyang bihag, kasama sina Hartman at Vincent, kung saan si Josephine ang kanilang pinuno. Sa gulat, tinanong ni Hartman si Josephine upang malaman kung bakit siya nagtatrabaho para sa kalaban, ngunit sinabi ni Josephine sa kanya na siya ang handgal dahil hindi siya napansin ng mas maaga. Nang mga sandaling yun, nakatawag si Yixen sa iyo, ipinaalam sa kanya ang pag-atake, at hinikayat siyang ipaabot ang kanyang pagbati kay Tepa. Pagkababa niya ng tawag, si Josephine at napansin ng kanyang mga tauhan siyang nakikipag-usap sa isang tao, kaya't nagbanta sila na ipapahamak siya kung magpapatuloy siya sa paggawa ng mga kalokohan, at nangako si Yixen na magiging masunurin. Di nagtagal matapos matanggap ang tawag ni Yixen, agad kinontak ni Yu ang bawat nangungunang tauhan sa cybersecurity na nasa ilalim ng payroll ni Yixen upang imbestigahan ang ahensya sa likod ng pag-atake. Habang inaasikaso nila ito, isang anino ang lumapit kay Charlotte sa suite at idinay ng kanyang katawan sa kama habang ang kamay nito ay nakatakip sa kanyang bibig. Nang magsimulang magpanik si Charlotte, sinabihan siya nito na manatiling kalmado at iwasan silang abalahin, upang hindi sila mapilitang saktan siya, at sumunod naman siya. Sa gayon, pinakawalan siya ng lalaki, habang sinisikap nitong huwag pansinin ang kanyang dalawang baluktot na kasama at pinapigilan si Charlotte. Pagkatapos nyon, pinapalabas niya sa isa sa kanila ang isang maliit na monitor, upang mapanood nila ang media na magbalita tungkol sa pag-atake sa bansa. Ngunit napagtanto nilang ang ipinapalabas ng media ay tanging ang misteryosong blackout, hindi ang pag-atake. Nalilito, ang tatlo, kabilang si Josephine at ang kanyang mga alipores, ay nagtataka kung sino ang humaharang sa kanilang komunikasyon at sinisensor ang kaganapan. Sa lihim, alam ni Yixen na tiyak na gawa ito ni Seka, ngunit nananahimik siya at nasisiyahang panoorin ang mga handgal na mangamba. Hindi nagtagal pagkatapos, isa sa kanilang mga ahente, natuklasan na may sumusubok na pasukin ng ilegal ang sentral na control room ng gusali mula sa labas at ipinapalam ito kay Josephine. Habang nag-aalala rin siya tungkol doon, si Yu, na nasa bahay ni Tepe, ay nakitang nagtatype ng todo sa isang maliit na supercomputer na parang si Brainiac at ginagawa ang lahat para pasukin ng ilegal ang sentral na control room nang hindi natutuklasan, habang pinapanood siya ni Tepe na namangha. Hindi nagtagal, natuklasan si Yu ng tech guy ng kalaban, na sumubok na pasukin din siya. Ngunit sa halip na sumuko, nagpatuloy siya sa pag-hack hanggang sa mas mahusay siyang mag-hack kaysa sa hacker at makakuha ng access sa mga surveillance camera sa gusali. Pagkatapos, natagpuan nila ni Tepe sina Yixen, Vincent, at Charlotte. Lahat ay pinipigil ng kalaban. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, bago pa sila makakuha ng anumang impormasyon mula sa mga video, nabawi ng hacker ng kalaban ang kontrol at inilagay sa computer ni Yu ang isang virus na may timer. Habang nauubos ang oras, nagpasya si Tepe na pumunta sa hotel upang iligtas mismo ang kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, dahil halatang hindi niya pwedeng daanan ang normal na ruta, tinawagan niya muli ang dalawang nerds na gumawa sa kanya ng bisikleta na may binti ng stripper at nagpasya siyang sakyan ng nakakahiyang bisikletang yun papunta sa hotel. Makalipas ang ilang sandali, habang paalis na siya, dumating si Sylvia at sinabi sa kanya na alam niya ang sitwasyon sa hotel at sinabi niya rito na sasama siya sa pagsakay. Dahil wala ng oras para makipagtalo,
pinasuot ni Teppei kay Sylvia ang isang masikip na spandex overalls at agad niya itong inilabas ng kanyang bahay. Pagdating niya sa kalsada, may 3 kalabang biker ang humabol sa kanila. Pinapaputukan sila ng mga bala ng .44 Magnum. Sa simula, sinalag ni Sylvia ang ilan sa mga bala gamit ang kanyang espada, ngunit nang umalag ang motorsiklo, huminto siya saglit upang muling makakuha ng balanse. Nang mga sandaling yun, tinawagan ni Yu si Teppei, sinasabing pindutin nito ang isang tiyak na asul na buton, na ginawa naman niya. Halos kaagad, ang 2 likurang binti ay nagkaroon ng jet boosters. Lumipad patungo sa kalabang mga biker, at pinatumba ang 2 sa kanila. Nang makita ito, pinindot ni Teppei ang isa pang button, at sa kabutihang palad, sumulpot din ang mga pangharap na paa at pinatumba ang huling kalaban, na nagdulot ng matinding sakit dito. Samantala, tinanong ni Charlotte ang kanyang umaatake kung bakit labis nilang pinagsisikapang dungisan ang imahe ng Arma Group, ngunit sinabi ng Hangul sa kanya na ito ay dahil lamang sa mga mayayamang tulad nila ang nagpapahirap sa mga kawawang Hangul na tulad niya. Pagkalipas ng humigit kumulang 30 minuto, dumating sina Teppei at Sylvia sa gusali at maingat na pumasok ng palihim, patuloy na nakikipag-ugnayan kay Yu para sa mga update sa sitwasyon doon. Di nagtagal pagkatapos makuha ang numero ng palapag sa mga silid kung saan naroroon at kasalukuyang hawak sina Charlotte, Ishan, at Vincent. Agad na kumilos sina Teppei at Sylvia, hinarap ang ilang gwardya sa daan, lahat ay para mailigtas sila sa oras. Sa kanilang pag-akyat, nakasalubong nila ang espesyal na pulisya, na nangakong tutulong sa kanila upang kontrolin ang sitwasyon at agad na tinanggap ang kanilang tulong. Ngunit, habang handa na silang magpatuloy, bigla silang nakarinig ng mga paputok sa labas ng gusali, at isang grupo ng mga idolo, nagsimula ng live band concert hindi kalayuan para malihis ang atensyon ng media mula sa pag-atake. Naguluhan, nagmamadaling lumabas sina Teppei at Sylvia sa balkonahe para alamin kung ano ang nangyayari, ngunit sa sandaling yun, dumating si Seika sa kaparehong balkonahe sakay ng helikopter, sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang plano. At iniimbitahan silang sumama, para makapagpatuloy sila sa paghahanap kay Charlotte. Samantala, pinigilan ni Hartman si Josephine sa lupa habang ito ay abala sa konsyerto upang bigyan ng oras ang iba para makatakas. Sa kasamaang palad, bago sila makatakas, pinaputukan siya ni Josephine sa dibdib gamit ang kanyang baril at ikinamatay niya. Sa ibang lugar, sinubukan ni Charlotte na kausapin ang walang kwentang nilalang na nakahawak sa kanya, sumusumpa sa kanyang titulo bilang isang prinsesa na tutulungan siya sa hinaharap, ngunit tulad ng inaasahan, tinawag siyang walang kabuluhan ng mababang intelligence na si Nimrod at ipinagpatuloy ang ginagawa nito. Ilang sandali pagkatapos, nabawi ni Yu ang access sa sistema ng pagpigil sa sakuna, ikinandado ang kaaway sa loob ng gusali upang bigyan ng kalamangan ang pulisya, at ipinaalam kina Teppei at sa 2 babae ang paraan upang makapunta kina Charlotte at sa kanilang mga magulang mula sa bubong. Nang marinig ito, pinaakyat ni Seika ang kanyang piloto sa bubong. Pagkarating doon, lumukso si Sylvia na hawak ang kanyang espada, sinawata ang 2 bantay na nakatayo roon, at patuloy na bumaba kasama sina Teppei at Seika. Samantala, hiniling ni Vincent kay Josephine na ipakilala ang kanyang organisasyon, lalo na ngayong patay na si Hartman, at buong tapang nitong sinabi sa kanila na nagtatrabaho siya para sa isang organisasyong tinatawag na Truth, na ang layunin ay sirain ang reputasyon ng Arima Group dahil lamang sa galit sila sa mga mayayaman. Habang napangiwi sina Yizin at Vincent sa kanyang hanggal na sagot, si Josephine kinansela ang operasyon at umatras kasama ang lahat ng kanilang tauhan. Gayunpaman, bago sila umalis, sinabi ng humahawak kay Charlotte na may itinago silang nakatakdang bomba sa pinakaloob ng gusali, at ito ay ikinagulat niya. Ilang sandali pagkatapos, pagkaalis nila, nagkasama muli sina Teppei at Sylvia kina Yizin at Vincent, ngunit sa sandaling malaman nilang patay na si Hartman, agad na umakyat si Teppei sa ika-36 na palapag, kung nasaan si Charlotte, at niyakap siya ng mahigpit nang makita siya. Pagkatapos maglabas ng luha, sinabi ni Charlotte kay Teppei ang tungkol sa bomba na itinanim ng mga ahente ng kalaban sa gusali. Gayunpaman, bago pa man siya makakilos, yumandar ang timer ng bomba at nagpadilim sa buong gusali. Hindi nagtagal, natuklasan ni Yu ang kinaroroonan ng bomba sa buong gusali at ipinarating ang impormasyon kina Yizin at sa iba pa, na nasa helicopter pa rin ni Seika.
Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na ang virus ng ahensya ng kalaban ay nagdulot ng kaguluhan sa kanilang control system at sinimulan niyang sisihin ang sarili sa pagiging walang kakayahan. Ngunit sinabi ni Vincent sa kanya na huwag masyadong maging mahigpit sa sarili, at ginawa niya. Sumunod, tinanong ni Yizin kung ano ang kanilang mga opsyon, at ipinaliwanag niya na bagamat nawalan sila ng kontrol sa surveillance ng hotel, alam nilang may 5 bomba na kakalat sa buong gusali. Nang marinig ito, binalaan ni Vincent sina Yizin at ang iba pa na tapos na sila kung sumabog ang mga bomba. At nang magsimulang magpanik si Seika at Sylvia, sinabihan niya silang kumalma. Sa loob muli ng gusali, nilapitan ni Josephine sina Teppei at Charlotte, kasama ang kanyang hukbo ng mga espesyal na ahente, ipinapakilala ang sarili bilang ahensyang laban sa mayayaman, at iniwan sina Teppei at Charlotte sa kanilang kapangyarihan sa nalalabing bahagi ng gabi. Ilang sandali pa, dumating sina Yizin, Vincent, Sylvia, at Seika sa bahay ni Teppei at pinanood si Yu na subukang bawiin ang sistema mula sa hack ng kalaban upang mabawi ang kontrol sa kanilang mga server. Nang hindi ito gumana, sinabi ni Yu sa kanila na ang kanilang huling paraan ay ipagsapalaran ang pagkawala ng lahat ng datos ng Arima Group sa pamamagitan ng pag-reformat ang kanilang mga server, kasama na ang nasa hotel. Pagkatapos ng maikling katahimikan, tinanong ni Yizin kung gaano katagal bago niya mabawi ang kontrol kapag natanggal na ang virus, at sinabi niya rito na 15 minuto. Doon, inutusan ni Yizin siyang magpatuloy, idinagdag na hindi prioridad ang pagpapanatili ng data ng kumpanya sa ngayon, at agad na kumilos si Yu. Di nagtagal, natukoy ng pulisya, kasama ang ilang iba pang katulong, ang mga lokasyon ng lahat ng bomba na may timer sa gusali. Gayunpaman, sa loob lamang ng 25 minuto bago ang pagsabog, binalaan sila ni Yu na magkakaroon lamang sila ng 10 minutong palugit upang i-defuse ang mga bomba dahil mangyayari lang yun pagkatapos makumpleto ang pagre-reformat. Tinutukoy din niya na, dahil sa kinalalagyan ng ilan sa mga bomba, maaaring hindi magagawa ng pulisya na maabot lahat ng mga ito sa oras, kaya kung gagawin talaga nila ito, kailangan nila si Jesus para maabot ang huling isa sa oras. Sa puntong ito, nagboluntaryo si Sylvia na bumalik sa silid ng hotel upang iligtas ang kanyang nobyo, si Teppei, at nagpasyang sumama si Seika sa kanya. Sa simula, tumanggi si Vincent na paalisin siya, dahil anak niya ito, ngunit sa huli ay nakumbinsi siya ni Sylvia na paalisin siya. Pagkatapos, kinontak ni Yu si Teppei, na nagsasabing narinig niya ang lahat at hinihimok siyang i-defuse ang huling bomba sa sahig ng designer shop, kung saan hindi makakarating ang pulisya. Sa sandaling mangako si Teppei na gagawin yun, agad na sinimula ni Yu ang pag-format ng buong sistema, ginagawa ang lahat para maging mabilis. Makalipas ang ilang sandali, nakasalubong ni Teppei at Charlotte ang 2 uhaw na hanggal na mga katuwang ng mga humahawak kay Charlotte, at nagawa nilang kumbinsihin ang mga mangmang na palayain sila, salamat sa pang-akit ng anyo at alindog ni Charlotte. Hindi nagtagal pagkatapos, nakasalubong nila ang isang makapal na pintong bakal na humaharang sa sahig ng designer shop, at sinubukang sirain ito, ngunit nabigo. Dahil dito, humingi si Teppei kay Yu ng isang detour. Ngunit sinabi ni Yu na kailangan nilang sirain ito sa anumang paraan upang maabot ang bomba sa takdang oras. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sinubukan ni Teppei na hampasin, basagin, at putulin pa ito gamit ang kanyang espadang kahoy, ngunit wala itong nagawa. Samantala, habang lumilipad sila pabalik sa hotel, tinawag ni Seika ang pansin ni Sylvia, pinaalalahanan siya na kinilala niya si Teppei bilang kanyang kasintahan kanina, at inakusahan siya ng pagtatangkang agawin siya mula sa kanya, kay Yu, kay Charlotte, at sa iba pa. Narinig ito, sinabi ni Sylvia kay Seika na hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kanyang damdamin, dahil nagsisimula pa lamang siyang matanto na mahal niya si Teppei ng kasing lalim ng pagmamahal niya sa kanyang yumaong ina. At handang gawin ang lahat upang makapiling siya. Dito, inamin ni Seika na mahal din niya si Teppei, at napangiti si Sylvia sa naisip. Sa halos parehong oras, nakahanap si Charlotte ng isang heavy-duty na chainsaw sa isa sa mga tindahan malapit sa bakal na pinto, at kasama si Teppei, ginamit ito para lagariin ang pinto upang makapunta sa kabilang panig. Pagkalipas ng ilang sandali, habang sa wakas ay nakarating na sina Sylvia at Seika sa bubong ng hotel, natapos ni Yu ang pagre-reboot ng control systems ng hotel at ibinalik ang kuryente sa buong gusali. Pagkatapos nito, agad niyang ipinasa ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng bomba kina Sylvia, Seika, Charlotte, at Teppei.
Ngunit habang si Taipei at Charlotte ay nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ng kanilang bomba, nakita sila mismo ng taong humahawak kay Charlotte at binaril sila. Sa parehong sandali, inalis ng pulisya ang panganib ng kanilang mga bomba, habang sina Sylvia at Seka ay naglalaro sa kanilang mga bomba. Gulong-gulo sa lahat, hanggang sa bandang huli ay nainis si Sylvia sa gulo at ibinigay na lang kay Seka ang bomba. Samantala, ang taong humahawak kay Charlotte, na hindi tumama sa una niyang putok, ay naglabas ng matinding galit at inggit para sa mga mayayamang tulad ni Taipei na umuunlad. Pagkatapos niya, muling binaril niya si Taipei, ngunit sa huling sandali. Pinatago ni Taipei si Charlotte, pagkatapos ay sumugod siya sa walang kwentang hanggal, sinasalag ang bawat bala sa buong daan, hanggang sa makalapit siya sa lalaki at pinatumba ito sa isang suntok sa pisngi. Pagkatapos, humingi siya ng tawad kay Charlotte dahil nawala sa sarili at nagpatuloy sa paggalaw patungo sa susunod na bomba kasama siya. Sa halos parehong oras na yun, nagulantang si Seka at ibinato ang bomba palayo habang papalapit sa zero ang timer. Salamat, bago pa ito tumama sa lupa at sumabog, pinutol ni Sylvia ang pulang kawad gamit ang kanyang espada at sa kung paano ay nagawa niyang i-disarm ang buong bomba. Nakahinga ng maluwag, nagtanong si Seka kung paano. Alam niyang kailangan niyang putulin ang pulang kawad, at sinabi ni Sylvia na naisip niyang yun ang dapat na pula dahil kasalukuyan siyang nakasuot ng pulang panloob na damit. Sa ibang dako, natagpuan ni Taipei at Charlotte ang kanilang bomba sa sahig ng tindahan ng mga designer, ngunit dahil huli na para subukang patayin ito, itinapon ito ni Taipei sa chute ng basura ng hotel at hinayaang sumabog doon. Nang maasikaso ang huling bomba, natapos ang pag-atake sa Arama Hills Hotel at pinasalamatan ni Ishan Kayo, ang kanyang mga katulong, at gayon din ang buong pangkat ng pulisya sa tulong na naibigay. Gayunpaman, habang nagkikita sina Charlotte, Seka, Sylvia, at Taipei sa harap ng hotel upang magdiwang. Ang kanilang tagumpay, ibinalita ni Sylvia ang masamang balita tungkol kay Hartman kay Charlotte at agad na nalugmok sa kawalan ng pag-asa ang kawawang babae. Gayunpaman, sa halip na bumagsak, pinili ni Charlotte na igalang ang desisyon ni Hartman na isakripisyo ang sarili upang iligtas sina Vincent at Ishan, at inamin na sa wakas ay umibig na siya rito. Matapos ang maikling katahimikan, isang puting limousine ang biglang huminto sa harapan ng hotel, at lumabas ang driver, na sinabing pumalit lang siya kay Alfred, at hinimok si Charlotte na sumakay upang maibalik siya sa kanyang mansyon. Matapos sumakay at umalis, sina Sylvia at ang iba pa, pag-isipan ang sinabi ni Charlotte sa kanila tungkol sa nararamdaman niya para kay Hartman at sa huli ay maghinuha na pinilit lang niya ang sarili na sabihin ang lahat ng iyon nang hindi namamalayan na ang tsuper ay hindi ang akala nila. Makalipas ang humigit kumulang 30 minuto, huminto ang limousine ni Taipei sa parehong patio, at ikaw, si Ishan, at si Vincent ay lumabas upang salubungin si Taipei at ang mga babae. Matapos ang pagbati, pinasalamatan ni Ishan ang lahat sa kanilang pagsisikap na protektahan ang Arama Hill, at idinagdag na malapit nang dumating ang isang karawahe ng kabayo mula sa Hazelwink, ang bayan ni Charlotte, upang ibalik si Charlotte sa kanyang mansyon. Naguguluhan, sinabi ni Taipei at Sylvia sa kanya na may dumating ng tsuper kanina at sinundo si Charlotte sakay ng limousine. Ngunit noon din, sinabi ni Vincent sa kanila na kinontak lang niya si Alfred para sunduin siya. Nang marinig ito, agad na nagulat sina Taipei at ang mga babae habang unti-unting lumilinaw ang malagim na katotohanan sa kanila. Agad na sumugod si Taipei pasulong, na para bang sasalubungin niya ang, ngunit sa kasamaang palad, tama ang pinakamasamang kinatatakutan nila. Si Charlotte ay dinala ng labag sa kanyang kalooban. Samantala, si Charlotte ay nasa loob pa rin ng kotse, lumuluha habang tahimik na nagdadalamhati sa pagkamatay ni Hartman, nang biglang ihinto ng tsuper ang limousine at pinapasok si Josephine. Sa simula, nalito si Charlotte, ngunit nang tukuyin ni Josephine ang tsuper na si Hartman, ang pagkalito niya ay naging matinding gulat nang alisin nito ang suot na beret at ipinainom kay Josephine ng pampatulog. Nang gabing yun, bumalik ang bawat isa sa kani-kanilang tahanan, kasama si Sylvia na nag-eensayo ng espada sa ulan, si Seka na nalulungkot, at si kawawang Taipei na nagmumukmak lang habang ginuganita ang lahat ng magagandang alaala niya kay Charlotte sa maikling panahon nilang magkasama. Di nagtagal, sinisi niya ang sarili dahil sa pagiging walang magawa sa isang mahalagang sandali, at ginunita ang sandali nang matuklasan nilang si Hartman pala ang nasa likod ng buong plano sa simula pa.
Natural, laking gulat nilang lahat nang malaman na hindi namatay si Hartman mula sa bala ni Josephine. Gayunpaman, upang hindi sila mawalan ng pag-asa, sinabihan sila ni Hickson na tiisin na lang ito at pinagbabalaan ni Vincent sina Taipei at ang mga babae na huwag subukang iligtas si Charlotte, dahil naging usaping internasyonal na ito. Ngayon, si Taipei ay nasa alanganin dahil hindi alam ng kawawang binata ang gagawin. Inilabas niya ang isang litrato ng pamilya na kuha niya kasama ang kanyang tunay na magulang noong buhay pa sila, at tinitigan ito, inaalala ang kanyang pangako kay Charlotte noong sumakay sila sa Ferris wheel, na hinding-hindi niya ito kalilimutan. Kinabukasan sa paaralan, sumakay si Taipei sa kanyang bisikleta papunta sa eksaktong lugar sa kagubatan kung saan sila nahulog ni Charlotte at ang kanilang unang pagkikita, at muling nararamdaman ang lahat ng unang alaala niya tungkol sa kanya. Ang engkwentro sa kagubatan, ang insidente sa silid-aralan, at maging ang sandali nang matagpuan niya ito sa ika-36 na palapag ng hotel. Matapos muling maramdaman ang lahat ng emosyong kanilang ibinahagi ng gabing iyon, tuluyang naintindihan ni Taipei na mas malalim ang koneksyon niya kay Charlotte kaysa sa inaakala niya. Makalipas ang ilang oras, nagising si Charlotte sa isang marangyang tren ng hari, habang naglalakbay kung saan, at nakita si Hartman na nakaupo sa tapat niya. Ngumingiti lamang tulad ni Loki mula sa Temo, at tinatawag siyang kanyang nobya. Naguguluhan, tinanong niya si Hartman kung paano pa ito buhay, ngunit si Hartman hindi pinansin ang tanong at sinabi sa kanya na ang tunay niyang layunin ay patayin si Taipei at wasakin ang pamilya Arima. Lahat ay para lang itulak si Hickson sa matinding pagkabigo. Nang marinig ito, tinanong ni Charlotte kung siya ang may kagagawa ng blackout sa hotel, ngunit nang kumpirmahin ni Hartman na siya nga, siya ay nagulat at nagtanong kung bakit niya ito ginawa. Bilang tugon, sinabi ni Hartman na sinusubukan niyang ipahiya si Hickson sa harap ng buong mundo, at agawan siya ng lahat para sa kanyang pampulitikang layunin. Nang tangkain ni Charlotte na itanong kung ano ang layunin, umalis ang walang kwentang hamak at iniwan siya sa dalawang hanggal, na uhaw sa kanya. Mga komportableng unan at malambot na cake pabalik sa hotel. Matapos magpalitan ng magagandang salita, hinikayat ni Charlotte ang mga ito na kalagan siya at pagsilbihan siya ng takoyaki. Kinabukasan, nalaman niyo na si Charlotte ay pinipigilan sa royal train ng kanyang bansa at kasalukuyan siyang dinadala sa Russia, at agad nitong ipinarating ang impormasyon kay Sylvia. Matapos kumpirmahin ang katotohanan ng impormasyon, naisip ni Sylvia na tawagan si Taipei para tumulong, ngunit sa kasamaang palad, tulog na tulog si Taipei. Nang gabing yun, nang bumalik si Taipei sa eskwelahan kasama ang kanyang bisikleta, hindi siya pinansin ni Seka sa pasukan. Nang gusali ng social club, inaasar siya dahil sa pagliban sa klase at sa pagiging nakayuko, at tinatanong kung nakahanap na siya ng paraan para iligtas si Charlotte. Nang sabihin ni Taipei na wala silang magagawa, nagalit si Seka at inakusahan siyang duwag dahil sa pagpili na walang gawin tulad ng isang mabuting bata. Pagkatapos ay hinalikan niya ito at inamin ang kanyang nararamdaman. Habang nakatitig si Taipei sa kanya ng lubos na gulat, dumating si Sylvia, at umatras si Seka ng ilang hakbang, para mabigyan ni Sylvia ng leksyon at matauhan ang kanyang utak na ayaw umintindi. Matapos siyang sugurin, ipinaabot ni Sylvia ang kanyang pagkadismaya kay Taipei sa pagiging mahina at sinabi, siya na babalik siya sa kanyang bansa upang iligtas si Charlotte, dahil dadaan din naman siya sa Hazel Rink may tulong man siya o wala. Matapos sabihin ang lahat ng iyon, umalis sila ni Seka, naiwan ang lalaki na lalong nagtatampo, ngunit sa likod ng nakasarang pinto, nakipagkita sila kay Yu at hiniling na aliwin si Taipei para sa kanila habang sila ay wala. Bagamat medyo kinakabahan si Yu, pumunta siya sa silid ni Taipei, kung saan niya ito natagpuan na nakahiga sa kama, nagtatampo, pinahiga ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga hita, at tiniyak sa kanya na mayroon pa silang isa pang pagkakataon upang iligtas si Charlotte. Dahil sa kagandahang loob ni Yu, nagmamakaawa si Taipei na payagan siyang ipahinga ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga hita ng mas matagal pa, para makahanap siya ng lakas ng loob na kailangan niyang magpakalalaki at iligtas si Charlotte. Nang gabing yun, nakitang si Josephine ay nag-aaliw sa sarili, habang umuumbok ang kanyang dibdib mula sa kanyang balabal, habang si Hartman ay nakaupo lang doon at pinapanood siya. Matapos marating ang sukdulan ng kasiyahan at makabalik sa sarili, sinubukan niyang yayain si Hartman na sumama sa kanya sa susunod na yugto, para makamit nila ang kanilang kasiyahan, ngunit iniwan siya ni Hartman para matulog.
Samantala, nakitang si Charlotte ay naglalaro ng baraha kasama ang dalawang hanggal na nagbabantay sa kanya, nang maalala niyang hindi pa siya naliligo. Dahil malayo pa ang kanilang lalakbayin, pinilit niya sila na payagan siyang maligo sa kanilang shower, at ang dalawang tanga agad na nagmamadaling maghanda para sa kanya. Sa ibang lugar, nakipagpulong si Sylvia kay Vincent upang humingi ng pahintulot na payagan siyang sumama rito para iligtas si Charlotte. Sa una, tumanggi si Vincent na ipagsapalaran ni Sylvia ang kanyang buhay, ngunit nang sabihin ni Sylvia sa kanya na balak niyang gamitin ito upang iligtas ang kanilang bansa, at sasama si Maria sa kanya, sa huli ay pumayag siya na hayaan silang iligtas si Charlotte. Nang gabing yun, habang abala si Charlotte sa pagligo, pumasok si Josephine sa banyo, hinawakan ang kanang bahagi ng kanyang dibdib at pinisil ito ng may diin, habang binabalaan si Charlotte na huwag madala sa sitwasyon niya. Nang tumanggi si Charlotte na magpatinag, bumalik si Josephine kay Hartman, na nakaupo lang sa kanilang kama, umiinom. Habang naghihintay siya na mahulog si Tepe sa kanyang bitag sa pamamagitan ng pagtatangka na iligtas si Charlotte. Kinabukasan, nakipagkita si Tepe kay Yixen sa villa nito para sa kanilang huling pagpupulong bago siya umalis upang iligtas si Charlotte. Matapos ang ilang kwentuhan tungkol sa love story ng kanyang ina at ama, hinimok ni Yixen si Tepe na buksan ang package na binigay niya para dito kanina. Nang gawin ito ni Tepe, nakita niya ang $1,000,000 na maayos na nakasalansan sa loob ng tela, at nagulat siya kung gaano kaliit tingnan ang perang yun, dahil ito ang una niyang pagkakataon na makakita ng ganoong karaming pera. Bagaman tama siya, pinapaalalahanan pa rin siya ni Yixen kung gaano kaordinaryo ang pera. At pagkatapos ay nagsimula siyang magkwento tungkol sa kung paano maunawaan ang pera. Matapos ang maikling aralin, binigyan niya si Tepe ng isang gawang kamay na katana mula sa kanyang industriya ng bakal, at tiniyak kay Tepe na kung gagamitin niya ito ng tama, ay makakahiwa siya ng kahit anong bagay, maging bakal. Nasiyahan sa sinabi ng kanyang lolo, tinanggap ni Tepe ang katana ng may karangalan, isinukbit ito, at umalis para magsanay. Pagkatapos nito, dumating si Yu, litong-lito at lubhang nag-aalala kay Tepe. Ngunit sa halip na kulitin siya tungkol dito, kinabig siya ni Yixen palapit, niyakap siya na parang sarili niyang anak, at pinayuhan siyang sundin ang kanyang puso. Sinabi sa kanya, pagkaraan ng ilang araw, pumunta si Tepe sa paliparan upang sumakay sa pribadong jet ng kanyang lolo patungong Firmish, ang sariling bansa ni Sylvia. Habang naghihintay siya ng paglipad, dumating si Seika na suot ang kanyang guhit-guhit na panloob na kasuutan, na halatang nahihiya at kinakabahan, at sinubukan na maging matamis, mapagmahal, at maalagang kasintahan kay Tepe. Gayunpaman, sinabi ni Tepe sa kanya na mas gusto niya ang kanyang mataray na personalidad, at ito ay nagpaiwan kay Seika na labis na nahihiya at nalilito, dahil pakiramdam niya ay isa siyang lubhang nakakahiya at walang kwentang tao. Sa kabila nito, nang sa wakas ay kumalma siya, tinanong niya si Tepe kung ganito rin kalayo ang gagawin niya upang iligtas siya kung siya ay dinukot. Ngunit bago pa makasagot si Tepe, kaagad niyang ipinagwalang bahala iyon at niyakap ito ng mahigpit. Ilang sandali pa, bumalik si Tepe upang umalis. Gayunpaman, bago pa siya makalayo, tiniyak niya kay Seika na gagawin niya ang lahat upang iligtas ito kung ito ang dinukot, saka lumakad palayo, iniwan itong tinamaan ng pag-ibig sa matinding karisma nito. Ilang sandali pa, matapos magsimula ang plano ni Tepe, si Yu, na kasama rin sa biyahe, ay nakipag-ugnayan kay Vincent sa opisyal na Intercountry Channel, ibinahagi dito ang lahat ng impormasyong nakalap niya sa ngayon, at humingi ng tulong mula sa kabalyeriya ng Firmish upang harangin ang tren bago pa ito makarating sa Russia. Sa sandaling pahintulutan ni Vincent ang kanilang kahilingan, hihingi si Yu ng tulong kay Alfred upang ipaliwanag sa kanila ang layout ng tren, at agad na sumama si Alfred. Ilang oras pagkatapos, matapos makarating sina Tepe at Yu sa Firmish, nilapitan sila ni Sylvia habang pinagmamasdan nila ang mala-medieval na bansa kasama si Maria at ibinunyag na siya na ang bagong kapitan ng kanilang unit ng kabalyero, kaya hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa anumang aberya sa kanilang panig. Hindi nagtagal, nagpakita rin si Vincent at sinalubong sila sa Firmish sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanila sa isang selusalo sa gabi na idaraos nila sa lalong madaling panahon. Nang gabing yun, habang masigla ang selusalo, nagkaroon ng pagkakataong mag-isa si Tepe kasama si Sylvia sa isang random na balkonahe. Doon, tinalakay nila ang pananaw ng kanyang ama tungkol sa mga handaan,
Pagkatapos nito ay lumipat si Sylvia sa paksa tungkol sa kanyang ina at ang paraan ng pamumuhay nito noong buhay pa ito. Maya-maya, ipinakita niya kay Tepe ang larawan ng kanyang ina sa medalyon na ibinigay sa kanya ng kanyang ama, at pinamangha siya ni Tepe sa isang matalim na papuri. Habang tumataas ang emosyonal na tensyon sa pagitan nila, biglang naalala ni Sylvia ang una nilang pagsasanay sa paglalaban at iminungkahi niyang mag-ensayo sila ng kaunti, dahil matagal na rin. Likas na pumayag si Tepe dito, ngunit nang matalo siya kay Sylvia sa pangalawang pagkakataon ng magkasunod, kinansela niya ang kanilang kasunduan sa pagpapakasal, na nagsasabing hindi siya interesado na pakasalan ng isang lalaking natalo niya ng 2 beses, at pagkatapos ay hinalikan niya siya sa labi sa loob ng ilang segundo. Kinabukasan, nagtipon sina Yu, Vincent, Alfred, Tepe, at Sylvia para sa isang pagpupulong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Royal Train ni Charlotte. Batay sa kanilang napansin sa ngayon, tila sumisikip ang kanilang pagkakataon, dahil malapit ng tawirin ng tren ang hangganan ng Japan patungong Firmish. Kaya upang hindi masayang ang oras, agad silang nagplano ng kanilang pagharang. Tanghali, binuo ni Sylvia ang isang pangkat ng kanyang pinakamalakas na tauhan at sumama sa kanila patungo sa tuktok ng burol sa tabi ng riles na dadaanan ng tren ni Charlotte. Gayunpaman, bago gumawa ng anumang padalos-dalos, kinontak ni Sylvia ang mga comms ng tren, sinabi sa kanila ang sitwasyon, at binalaan silang ihinto agad ang tren o harapin ang magiging resulta. Nang tumanggi si Hartman na pakinggan ang kanilang babala, sinimulan ni Sylvia ang Operation Save Charlotte, at halos agad-agad, lumapit ang isa sa kanilang mga biker sa tren. Nang makita ito, si Hartman, na hindi nakita ang mukha ng rider dahil sa helmet nito, ay inakala na si Tepa ang rider, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na gawin ang lahat para mapabagsak siya. Sa halos parehong oras, nalaman ni Charlotte mula sa 2 bantay na sa tingin niya ay walang silbi, na may hindi kilalang motorsiklo ang humahabol sa tren, at agad siyang sumugod sa pinto upang tingnan ito, iniisip na si Tepa ang sakay. Habang nauubos ang oras, pinagbabaril ng mga sundalo ni Hartman ang sakay ng motorsiklo, habang pinasabog ni na Sylvia at ng kanyang mga kasamahan ang isang butas sa isa sa mga bagon ng tren. Ilang segundo pagkaraan, tinanggal ni Alfred ang kanyang helmet, inilalantad na siya ang sakay at hindi si Tepa, ngunit sa halip na pasalamatan siya sa pagdating upang tulungan siya, nadismaya si Charlotte. Hindi nagtagal, tumalon si Alfred sa tren at sinugpo ang mga tauhan ni Hartman, ngunit habang siya ay lumalalim, tumalon si Tepa sa butas sa bagon ng tren habang ito ay gumagalaw. Pinapababa ang driver ng tren, binabagalan ito, at nagbigay kay Sylvia ng sapat na oras upang makapasok sa tren. Nang makita ito, iniutos ni Hartman kay Josephine na bawiin ang control room, at patuloy na nakangiti tulad ng isang masamang blonde na si Patrick Bateman. Makalipas ang ilang sandali, nadakip ni Josephine si Charlotte, dinala siya kay Tepa, at binyantaan ito. Sa sandaling yun ng pagkalito, itinulak niya si Charlotte kay Tepa, na literal na nakatayo sa gilid ng pinto ng harapang bagon, at tinutukan sila ng baril. Gayunpaman, nang akma na siyang pipindutin ng gatilyo, sumulpot si Hartman sa likod niya at pinaputukan siya ng 3 beses, ikinamatay niya. Habang sinasabi niyang tinatapos lang niya ang mga bagay na kailangang ayusin. Pagkatapos nito, galit na galit niyang ikinwento ang kanyang kabataan bilang isang pulubi sa simbahan at mandurukot na nagnanakaw sa mayayaman, hanggang isang araw, nahuli siya ni Eshen at pinahiya, tulad ng nararapat, sa harap ng lahat. Maliwanag, ang walang gulang na hanggal na ito ay nagtanim ng sama ng loob kay Eshen dahil sa pagturo ng leksyon sa kanyang pagnanakaw noon, at naging mayaman at sikat, umabot pa sa pag-aayos ng kanyang kasal kay Charlotte, lahat ay para lang makaganti kay Eshen at sirain siya. Habang patuloy siyang nagdadaldal tungkol sa kung paano niya itinayo ang nuclear facility, inilayo niya ang kanilang sasakyan mula sa kina Alfred at Sylvia, at sinimulang sisihin si Tepa sa pagpigil sa kanyang mga plano. Sa huling sandali, napansin ang pagkabalam nito, sinaksak ni Tepa ang mga gwardya at nilabanan si Hartman, ngunit sa gitna ng kaguluhan, nawala ng balanse si Charlotte at nanganganib mahulog mula sa tren. Sa kasamaang palad, habang hinahawakan siya ni Tepa, pinaputukan siya ni Hartman kaya nahulog siya mula sa tren at hinayla pabalik si Charlotte. Matapos itulak si Tepa palabas, tinanong ni Hartman si Charlotte kung ano ang sa tingin niya ay dapat niyang gawin, ngunit nang sisigat na siya, napansin niya ang pagkilos ng katawan ni Josephine at napagtanto niyang buhay pa pala ito.
Di nagtagal, pinutol ni Hartman ang kanyang mga panali, at sinabing ginawa lang niya ang kanilang pabor sa bansa sa pamamagitan ng pagtalo sa tagapagmana ng grupong Arima, at pagkatapos ay sinabi kay Charlotte na isisisi niya kay Tepa ang pagdukot sa kanya. Nagulat, sinabi ni Charlotte sa kanya na hindi paniniwalaan ng mga tao ang kanyang kasinungalingan, ngunit tiniyak ni Hartman sa kanya na madaling paniwalain ng masa sa anumang gusto nilang paniwalaan, basta't akma ito sa kanilang salaysay. Gayunpaman, tumanggi si Charlotte na sumunod sa ideal ni Hartman, habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang katwiran sa nasisirang isip ni Hartman. Sa kasamaang palad, matagal nang wala sa katinoan ang pag-iisip ng taong ito, kaya binaliwala lang niya ang kanyang mga sinasabi at sinabing mananatili siya sa kanyang mga ideal. Sa puntong ito, napagtanto ni Charlotte na walang silbi ang subukang makipagkatwiran sa kanya, kaya inihaharap niya kanyang sarili bilang opisyal na prinsesa ng Hazelrink at buong pagpapakumbabang humiling na gamutin man lang ni Hartman si Josephine, dahil ang walang kwentang suwail ay buhay pa rin. Nang tumanggi si Hartman, pinaalalahanan siya ni Charlotte na mahal siya ni Josephine, ngunit sa kabila nito, sinabi ni Hartman sa kanya na hindi siya kikilos. Habang nauubos ang oras, binuhat ni Charlotte si Josephine sa kanyang likod at dinala siya sa on-site na medical station para gamutin. Samantala, nagising si Tepa mula sa isang kakaibang panaginip tungkol sa pagkakita sa kanyang namayapang mga magulang sa kabilang buhay at natagpuan ang kanyang sarili kasama sina Sylvia at Alfred habang patuloy nilang hinahabol ang tren. Sa kabutihang palad, ang bala ni Hartman ay sumagi lamang sa kanyang ulo, kaya ayos lang si Tepa. Ngunit nang madaliin niya sila upang mabilis na makahabol sa tren, sinabi ni Alfred sa kanya na hindi na sila makapagpabilis pa dahil napakaraming tao sa bisikleta. Dahil dito, pinababa ni Tepa si Alfred sa bisikleta at nagpatuloy sa pagmamaneho nito kasama si Sylvia sa likod niya. Sa halos parehong oras, inilagay ni Charlotte si Josephine sa isang random na silya sa isa pang bagon, nalilito kung paano siya gagamutin nang biglang sumulpot ang dalawa niyang uhaw na gwardya, na sinasabing nag-aral sila ng medisina sa Venezuela at nag-aalok na tulungan siyang gamutin ang sugatang babae. Habang humihingi si Charlotte ng tulong nila, kinontak ni Tepa si Yu nang marealize niyang dahan-dahan na niyang nawawala ang tren at sinabihan siyang bigyan siya ng shortcut na makakadaan para makarating sa tren ng mas mabilis. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, binigyan siya ni Yu ng isang tuwirang ruta na direktang magdadala sa kanya sa tren, ngunit habang sinusundan ito ni Tepa, agad siyang napansin ng isa sa mga gwardya at nagmamadaling pumasok pa upang ipaalam kay Hartman. Samantala, habang ginagamot ng mga gwardya ni Charlotte ang mga sugat ni Josephine, tinanong niya sila kung bakit sila umalis sa unibersidad at naging mga kriminal. Ipinaliwanag nila na nahihirapan sila sa pinansyal, kaya naawa si Charlotte sa kanila at humingi ng paumanhin sa pagiging walang silbi. Habang nagpapatuloy ang paggamot, bigla niyang narinig ang isang gwardya sa labas na sumisigaw na bumalik si Tepa at agad siyang lumabas ng karwahe upang makita siya, tanging si Hartman, para magpakita at dahan-daang sumunod sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nilapit ni Tepa ang motorsiklo sa bagon ng tren, kung saan hawak ni Hartman si Charlotte bilang bihag, ipinasa niya kay Sylvia ang motorsiklo, at nagpumilit makapasok sa bagon gamit ang kanyang espada. Nang makita ito, nag-ambala si Hartman, kaya't nakatakas at tumakbo palayo si Charlotte. Gayunpaman, sa halip na mag-alala para sa kanya, binaliwala niya ito at pinilit ang kanyang mga tauhan na ituon ang pansin sa paghahanap at pagpatay kay Tepa. Di nagtagal, muling hiniwalay ni Tepa ang pinakaharap na bagon ng tren mula sa iba, na nagdulot upang mapalayo ang karamihan sa mga gwardya at nagmadaling pumunta sa panloob na kaban, kung saan nakita niya si Hartman na pinipigilan si Charlotte. Nang makita siya, itinutok ni Hartman ang baril sa kanya at tinanong kung paano siya nakaligtas sa una niyang putok. Nang sabihin ni Tepa na niligtas siya ng kanyang mga kasamahan, mas mahigpit na hinawakan ni Hartman ang gatilyo at naghandang bumaril. Sa puntong ito, alam ni Tepa na katangahan ang direktang pag-atake, kaya lumipat siya sa kilalang Tok no Jutsu at gumugol ng mahabang 30 minuto sa pang-iinsulto kay Hartman at muling pagpapaliwanag ng pagsaway ni Ishan sa kanya noon, lahat para lamang mapabago ang kanyang isip. Sa huli, labis na nagalit si Hartman sa mga salita ni Tepa, na pinasabog niya ang bombang inilagay niya dati sa ibabaw ng tren at lumikha ng butas dito. Habang unti-unting nilalamon ng apoy ang kanilang bagon, sinunggaban ni Tepa si Charlotte at hinikayat si Hartman na iligtas din ang sarili. Ngunit sa halip na gawin yon,
Inamin ng walang silbing taong ito kay Tepa na siya ang pumaslang sa mga magulang nito, sa pag-aakalang lulupaypay si Tepa at magsisimulang umiyak. Sa kasamaang palad para sa kanya, naging mas matatag na si Tepa at nalampasan na yun, kaya sinabi niya kay Hartman na tinanggap na niya ang kanilang pagkamatay. Sinubukan muling barilin ni Hartman si Tepa, ngunit sa pagkakataong ito, agad siyang sinugod ni Tepa. At tinabig ang baril mula sa kamay nito gamit ang kanyang katana. Pagkatapos nito, binigyan niya si Hartman ng isa pang pagkakataon upang magpakabuti at umamin na mali siya. Ngunit nang patuloy na magsalita ng walang kwenta si Hartman, sinuntok siya ni Tepa sa bibig. Hindi nagtagal pagkatapos, ang tren ay lumihis sa riles at sumabog, ngunit sa huling sandali, sina Tepa at Charlotte ay naitapon ng ilang talampakan sa hangin at lumapag sa bisikleta ni Sylvia, habang si Hartman naman ay lumapag kay Alfred, na inihagis siya sa ilog. Sa pagkawasak ng tren at wala na si Hartman sa eksena, natapos ang malaking pagsubok, at ipinagbigay alam ito ni Vincent kay Eshen. Pagkaraan ng ilang sandali, nang si Sylvia, huminto ang kanilang bisikleta, kumapit si Charlotte kay Tepa at ipinadama ang kanyang pasasalamat at pagmamahal sa isang paraan na hinding-hindi niya malilimutan. Nang araw ding yun, natanggap ni Seikaw ang magandang balita na maayos sina Tepa at Charlotte, kaya ibinalita niya ito sa kanyang mga estudyante sa social club at muling bumalik sa kanyang sarili. Ilang araw pagkaraan, magkasamang dumalo sina Tepa at ang kanyang mga bagong kasintahan sa isang social club party. Nakipagsayaw si Seikaw sa loko muna, pagkatapos ay kay Sylvia, pagkatapos ay kay Charlotte, at sa huli, sa iyo, habang masaya silang namuhay ng maligaya habang buhay. Dito nagtatapos ang video. Ano ang iyong mga saloobin sa recap na ito? Sa tingin mo ba ay dapat bigyan si Hartman ng pangalawang pagkakataon, o nakuha niya lang ang nararapat sa kanya? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At kung gusto mo pa ng mas maraming anime recap na tulad nito, panoorin mo na lang ang video na ito.